Humingi ka ng tawad sa kanya, Evelyn, na yun din. Huwag mong gawing iskandalo ang gabi na ito dahil lang sa selos mo. Ang boses ni Mark ay kasing lamig ng yelo sa loob ng kanyang baso ng whiskey. Walang bakas ng pag-aalala. Walang kahit katiting na pagmamahal. Sa gitna ng nagniningning na ballroom ng Manila Hotel, sa harap ng mga pinakamayamamang negosyante sa bansa, ang utos ng kanyang asawa ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang dangal. Ilang segundo pa lang ang nakakalipas nang maramdaman ni Evelyn ang mabilis at masakit na pagdapo ng palad ni Samantha sa kanyang pisini. Ang tunog ng sampal ay tila umalingaungaw sa buong silid na sinundan ng nakakangilong katahimikan mula sa mga panauhin. Namamanhid ang kanyang mukha, ngunit mas matindi ang hapdi na nagmumula sa kanyang dibdib. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, mahigpit na hawak ni Evelyn ang isang maliit na pelos na kahon. Sa loob nito ay isang mamahaling relo, isang antigong piraso na buwan niyang hinanap sa iba't ibang bansa para iregalo kay Mark sa kanilang ika-10 anibersaryo. Ito sana ang simbolo ng kanilang isang dekadang pagsasama, ng kanyang walang sawang pagsuporta sa likod ng bawat tagumpay ng Grant Group. Habang ang ibang asawa ay abala sa paggastos, si Evelyn ay abala sa pag-aayos ng mga financial statements at pagliligtas sa kumpanya mula sa mga krisis na hindi man lang alam ni Mark. Ngunit ang regalong iyon, ang sakripisyong iyon, ay tila naging abo sa isang saglit. Nakatayo sa harap niya si Samantha, ang batang assistant ni Mark, na kunwari ay umiiyak at nagpapahid ng luha. "I'm so sorry, Sir Mark," hikbi ni Samantha habang nakasandal ang balikat sa braso ng asawa ni Evelyn. "Sinubukan ko lang naman siyang tulungan sa speech niya. Pero bigla niya akong ininsulto. Sabi niya, hindi raw ako nababagay dito." Tumingin si Evelyn kay Mark, naghahanap ng kahit kaunting liwanag ng katotohanan sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay ang lalaking tila hindi niya nakilala. Ang lalaking binigyan niya ng lahat, ng kanyang talino, ng kanyang yaman, at ng kanyang kabataan. "Mark, siya ang sumampal sa akin," mahinang sabi ni Evelyn. Ang boses niya ay halos gumuho na sa bigat ng emosyon. Nakita ng lahat. Bakit ako ang kailangang humingi ng tawad? Numisi ng bahagya si Mark, isang ekspresyong puno ng paghamak. "Dahil ikaw ang asawa ko, Evelyn. Inaasahan ng mga tao na may delikadesa ka. Pero tingnan mo ang sarili mo. Nagmumukha kang desperada. Samantha is valuable to this company. Ikaw? You're just here to look good. And tonight, you failed even at that." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Evelyn ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang mga ilaw ng chandelier na kanina ay tila mga bituin ay naging malabo at nakakahilo. Ang bawat bulong ng mga tao sa paligid ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Maraming taon siyang nanahimik. Maraming taon siyang nagtiis sa lamig ng pakikitungo ni Mark at sa pang-aalipusta ng kanyang biyenan na si Doña Aurora, dahil naniwala siya sa pangako ng kanilang kasal. Naniwala siya sa utang na loob dahil ang pamilya Grant ang kumuha sa kanya noong siya ay naulila. Kahit na ang totoo ay ang yaman ng kanyang mga magulang ang muling nagbangon sa bumabagsak na imperyo ng mga Grant. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na hila sa kanyang hininga. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itapon ang hawak niyang relo sa mukha ni Mark. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging bato. Ang tanging nagawa niya ay mapansin ang isang maliit na detalye. Ang suot na kwintas ni Samantha. Isang pamilyar na disenyo. Iyon ang kwintas na nawawala sa kanyang jewelry box noong nakaraang buwan. Ang kwintas na pamanapa ng kanyang ina. Hindi lang pala ang kanyang asawa ang kinuha ni Samantha. Pati ang kanyang pagkatao, ang kanyang mga alaala, ay dahan-dahang ninanakaw ng babaeng ito sa ilalim ng mismong ilong niya, nang may pahintulot ni Mark. Dahan-dahang ibinaba ni Evelyn ang kanyang kamay. Ang pelos na kahon ay dulas na nahulog mula sa kanyang mga daliri at lumapag sa malambot na karpet ng walang tunog, tila isang patay na ibon.
Tumingin siya sa paligid at nakita ang mga mata ng mga tao, awa, pangungutya, at kuryosidad. Sila ang mga taong tinulungan niya sa negosyo. Ang mga taong numingiti sa kanya tuwing umaga, ngunit na yon ay nanonood lamang sa kanyang pagkapahiya. Lumingon si Mark kay Samantha at marahang hinawakan ang kamay nito, isang kilos ng pag-aalaga na hindi niya na kailanman ginawa kay Evelyn sa loob ng maraming taon. Halika na, Samantha. Hayaan mo na siya rito. She needs to learn her lesson. Inalikuran siya ni Mark. Ang lalaking pinag-alayan niya ng 10 taon ng kanyang buhay ay lumakad palayo, kasama ang babaeng sumira sa kanyang gabi, habang iniwan siyang nakatayo sa gitna ng entablado ng sariling ang bihig. Ang lamig ng aircon sa ballroom ay tila pumasok sa kanyang mga buto, na nagpapatigas sa bawat emosyon na natitira sa kanyang puso. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Evelyn. Ang sakit ay masyadong malalim para sa simpleng pag-iyak. Sa halip, naramdaman niya ang isang kakaibang uri ng katahimikan sa loob ng kanyang isipan. Isang katahimikan na hindi dala ng pagsuko, kundi ng isang madilim na pagkaunawa. Habang nakatingin siya sa likod ni Mark na dahan-dahang naglalaho sa karamihan, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalot sa kanyang diwa, tila isang bulong sa gitna ng kawalan. Ito na ba ang katapusan ng lahat ng aking pagtitiis? O ito ang unang gabi ng iyong pagkawasak? Tumalikod si Evelyn at nagsimulang maglakad palabas, hindi patungo sa kanilang bahay, kundi patungo sa isang buhay na matagal na niyang kinalimutan. Sa bawat hakbang niya, ang bawat ingay ng kanyang takong sa sahig ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Hindi na siya ang Evelyn na kilala nila bilang vessel o ornament. Sa gabing ito, ang sampal na dapat ay nagpabagsak sa kanya. Ang siyang naging mitsa upang magising ang natutulog na reyna. Wala ka talagang silbi, Evelyn. Pati sa isang simpleng pantitipon, nagawa mong hiyain ang anak ko at ang buong pamilya Grant. Napakababaw ng iyong pag-iisip. Ang boses ni Doña Aurora ay tila isang latigo na humahagupit sa katahimikan ng ngalawak at madilim na sala ng mansyon. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong silya, na gawa sa inukit na nara, suot ang kanyang mamahaling robe, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at panghahamak. Pagkapasok pa lamang ni Evelyn sa pinto, hindi kumusta o pag-aalala ang sumalubong sa kanya, kundi ang malupit na paghatol ng kanyang biyenan. Nakatayo si Evelyn sa gitna ng silid. Suot pa rin ang kanyang gown na tila naging isang mabigat na pasanin. Ang kanyang pisingi ay nagsisimula ng mamaga at magkulay-ube, isang malinaw na bakas ng sampal ni Samantha. Ngunit tila hindi ito nakikita ni Doña Aurora. O baka naman, sadyang binabalawala ito ng matanda. Mama, sinampal ako ni Samantha sa harap ng maraming tao, mahinang sagot ni Evelyn. Ang kanyang tinig ay puno ng pagod. Ininsulto niya ako. At si Mark, pinanigan niya ang babaeng yon. Isang nakakangilong tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Aurora. At ano ang inaasahan mo? Na ipagtatanggol ka niya pagkatapos mong gumawa ng eksena? Samantha is a brilliant woman. Malaki ang naitutulong niya sa kumpanya. Hindi katulad mo na marunong lang magsuot ng alahas at numiti sa harap ng kamera. Kung naghahanap si Mark ng ibang kumpanya, baka dapat mong tanungin ang sarili mo kung anong pagkukulang ang ginawa mo bilang asawa. Ang bawat salita ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang paggalang ni Evelyn para sa matanda. Naalala niya ang mga gabing hindi siya natutulog dahil sa pag-aalaga kay Doña Aurora. Noong ito ay dumanas ng malubhang karamdaman. Naalala niya kung paano niya tiniis ang lahat ng pagtataray nito sa loob ng 10 taon dahil naniniwala siya sa konsepto ng pamilya at pagmamahal. Sa kabila ng sakit, lumapit si Evelyn sa maliit na lamesa. Sa gitna ng kanyang sariling pagdurusa, ang kanyang mga kamay ay kusang gumalaw ayon sa nakasanayan. Kinuha niya ang tahur at nagsimulang magtimpla ng chamomile tea, ang tanging inumin na nakakapagpatahimik
sa rayuma at insomnia ng kanyang biyenan tuwing madaling araw. Habang maingat niyang hinahalo ang tsaa, ang usok nito ay tila nadala ng mga alaala ng nakaraan. Naalala ni Evelyn ang panahon na ang pamilya Grant ay nasa bingit ng pagkabangkarot. Ang mansyong ito, ang kumpanyang ipinagmamalaki nila ngayon, ay muntik nang mawala kung hindi dahil sa lihim na paglipat ni Evelyn ng kanyang sariling inheritance mula sa kanyang yumaong mga magulang. Sila ang may utang sa kanya, ngunit itinuring siya ng pamilyang ito na parang isang pulubi na binigyan lamang ng pagkakataong makatira sa kanilang palasyo. Bakit ka pa nag-aabala, Evelyn? Muling pagsasalita ni Doña Aurora habang pinapanood ang bawat kilos ng kanyang mena-in-law. Huwag mong isipin na mababago ng isang baso ng tsa ang katotohanan. Mark needs a woman who can stand beside him in the boardroom, not someone who only knows how to act like a victim in the kitchen. Deserving si Samantha sa posisyon niya, at kung magpapatuloy ka sa pagiging madrama, baka magulat ka na lang na wala ka ng lugar sa bahay na ito. Tumigil ang kamay ni Evelyn sa paghalo. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawakan ng tasa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa loob ng 10 taon, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang ganitong klaseng lamig sa kanyang puso. Isang lamig na mas matindi pa sa yelo. Lumingon siya at dahan-dahang lumapit kay Doña Aurora. Inilapag niya ang tasa sa maliit na mesa sa tabi ng matanda. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsusumamo, ngayon ay tila 2 lawa na walang hanggan ang lalim. Inumin niyo na ito, Mama, para makatulog kayo ng mahimbing. Ang boses ni Evelyn ay banayad, ngunit may kakaibang talim na hindi pa naririnig ng matanda kailanman. Dahil baka bukas, mahirapan na kayong mahanap ang katahimikang hinahanap nyo. Napakunot ang noo ni Doña Aurora. Tila nagtataka sa biglang pagbabago ng aura ni Evelyn. Ang kanyang pagiging mapagmataas ay tila nabahira ng isang maliit na bahid ng kaba. Ngunit agad na itong itinatago sa likod ng kanyang pagiging malupit. Sa isang biglang pagkilos, hinawi ng matanda ang kanyang kamay. Ang tasa ng tsa ay tumalsik mula sa mesa. Ang tunog ng porselana na tumama sa matigas na sahig ay bumasag sa katahimikan ng gabi na nagkalat ng mga piraso ng basag na seramika at mainit na likido sa paanan ni Evelyn. Wala akong pakialam sa tsaa mo at wala akong pakialam sa mga banta mo, sigaw ni Doña Aurora. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit habang dinuduro si Evelyn. Tandaan mo ito, Evelyn. You are just a decoration in this house. Isang palamuti na pwedeng palitan anumang oras. Matuto kang lumugar dahil sa kumpanya at sa buhay ni Mark, ikaw ang pwedeng itapon, hindi si Samantha. Nakatitig lamang si Evelyn sa mga basag na porselana sa sahig. Ang mainit na tsaa ay dahan-dahang bumabasa sa laylayan ng kanyang gown, ngunit hindi siya gumalaw. Ang bawat piraso ng basag na tasa ay tila sumasalamin sa kanyang sariling puso, durog, kalat, at hindi na kailanman mabubuo pa. Ngunit sa kabila ng pagkawasak na yon, isang bagong kaisipan ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang katotohanan na matagal niyang pilit itinago. Kung siya nga ay isang palamuti lamang. Panahon na para malaman nila kung ano ang mangyayari sa buong istruktura ng mansyong ito kapag ang pinakamahalagang palamuti ay biglang tinanggal. Opo, Mama, tama kayo, bulong ni Evelyn, habang dahan-dahang tumatayo ng tuwid. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na nagmula sa libingan. Matututo na po akong lumugar, at sisiguraduhin ko na kapag natapos na ako, walang sinuman sa inyo ang makakalimot kung saan talaga ang dapat ninyong kalagyan. Iniwan ni Evelyn ang kanyang biyenan na tulala at nanginginig sa hindi maipaliwanag na takot. Habang paakyat siya sa hagdan, narinig niya ang muling pagtawag ni Doña Aurora sa kanyang pangalan, ngunit hindi na siya lumingon. Sa kanyang pagpasok sa kanilang silid ni Mark, nakita niya ang isang sobre sa ibabaw ng kanyang vanity mirror. Isang sobreng hindi niya inaasahan, na may tatak ng isang pamilyar na bangko.
ang bangkong humahawak sa mga lihim na account ng Grant Group. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre, at ang laman nito ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Hindi lang pala pera ang ninanakaw sa kanya. May mas malalim pa palang lihim na itinatago sina Mark at Samantha na konektado sa kanyang yumaong mga magulang. Isang lihim na kayang magpabagsak hindi lang sa kumpanya, kundi sa buong pagkatao ng bawat Grant na nabubuhay sa mundong ito. Ang bawat hakbang sa madilim at maalikabok na pasilyo ng lumang bahagi ng mansyon ay tila paglalakad sa gitna ng mga gunita na pilit na ibinaon sa limot. Habang ang buong bahay ay nababalot ng katahimikan pagkatapos ng pagsabog ng galit ni Doña Aurora, si Evelyn ay dahan-dahang lumapit sa isang malaking painting ng isang payapang tanawin sa dulo ng pasilyo. Sa likod ng mabigat na kwadro ay isang lihim na pinto, isang silid na walang nakakaalam maliban sa kanya. Sa loob ng 10 taon, ito ang naging kuta ni Evelyn, ang lugar kung saan hindi siya ang ornamento ng mga Grant, kundi ang utak na nagpapatakbo sa kanilang mundo. Ang amoy ng lumang papel at ang mahinang liwanag mula sa computer screen ang sumalubong sa kanya. Umupo si Evelyn. Ang kanyang mga daliri ay otomatikong sumasayaw sa keyboard. Ang bawat pagpindot niya sa mga letra ay naglilika ng isang mahina at ritmikong tunog na tila tumitibok kasabay ng kanyang puso. 5 taon ang nakalilipas, nang ang Grant Group ay nasa bingit ng tuluyang pagbagsak dahil sa maling pamamahala ni Mark, si Evelyn ang gumawa ng paraan. Gamit ang alias na The Shadow, at ang kanyang pambihirang galing sa financial engineering, muli ning itinayo ang kumpanya mula sa mga abo nito. Habang si Mark ay abala sa pag-inom at pag-iyak dahil sa takot na maging mahirap, si Evelyn ang nagpupuyat upang ayusin ang bawat butas sa kanilang sistema. Hindi alam ni Mark na ang bawat kontratang pinipirmahan niya, ang bawat malaking kliyenteng lumalapit sa kanya, ay bunga ng mga madidilim na gabi ni Evelyn sa silid na ito. Siya ang arhitekto ng bawat tagumpay ni Mark, ang invisible na kamay na humahawak sa kanyang korona. Ngunit habang binubuksan ni Evelyn ang lihim na digital ledger ngayong gabi, isang mabilis na lamig ang gumapang sa kanyang batok. Ang mga numero sa screen ay nagsimulang magbago sa kanyang paningin. May mga transaksyong hindi dumaan sa kanyang pagsusuri. Isang malaking halaga, mahigit 50 milyong piso, ang dahan-dahang inilalabas mula sa Omega Fund, ang reserbang pondo na tanging siya lang ang may kontrol sa pamamagitan ng isang hiwalay na foundation. Ang pirma sa bawat withdrawal ay isang peking bersyon ng kanyang sulat kamay, ngunit ang destination account ay pamilyar sa kanya. Ito ang personal na account ni Samantha sa isang offshore bank sa Cayman Islands. Ang bawat paghinga ni Evelyn ay tila naging isang matalim na kutsilyo sa kanyang baga. Hindi lang pala siya niloloko ni Mark sa kama. Nagnanahaw na rin ito mula sa pondong inilaan niya para sa kinabukasan ng kumpanya at para sa kanyang sariling proteksyon. Ang bawat sentimo na pinaghirapan niyang itago at palaguin ay dahan-dahang kinakain ng kasakiman ni Mark at Samantha. Higit pa rito, nakita niya ang isang file na nakatago sa ilalim ng isang encrypted na folder. Binuksan niya ito at bumungad ang mga dokumento tungkol sa kumpanya ng kanyang yumaong ama. Ang mga dokumento ay nagpapatunay na ang Grant Group ay hindi lamang basta nakakuha ng tulong mula sa kanyang pamilya, kundi may mga illegal na hakbang na ginawa si Mark at ang ama nito upang makuha ang mga ari-arian ng kanyang mga magulang noong mamatay ang mga ito sa isang aksidente. Ang aksidente na palaging sinasabi ni Doña Aurora na isang malungkot na tadhana ay tila may mga anino ng pagtataksel na ngayon palang nagpapakita. Nanginig ang mga kamay ni Evelyn, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot. Ang kanyang galit ay tila isang apoy na dahan-dahang nagiging asul, malamig, matalim, at nakakamatay. Ang bawat sakripisyo niya para sa pamilyang ito ay tila isang malaking insulto sa alaala ng kanyang mga magulang. Sino ang tumulong sa kanya upang itago ang lahat ng ito sa loob ng mahabang panahon?
Isang tao lamang ang may sapat na galing at katapatan para gawin yon. Kinuha ni Evelyn ang isang lumang satellite phone mula sa kanyang drawer. Isang tawag lamang ang kailangan. Isang tawag na magpapabago sa direksyon ng hangin. Ang bawat tulog ng pag-ring ng telepono ay tila isang oras na lumilipas sa gitna ng katahimikan ng silid. Hanggang sa isang malalim na boses ng isang lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. Attorney Victor, ako ito. Bulong ni Evelyn. Ang kanyang boses ay matatag na at puno ng determinasyon. Walang bakas ng panghihina. Evelyn, akala ko ay hindi mo nagagamitin ang numerong ito. Sagot ng lalaki. Ang tono nito ay puno ng pag-aalala at pagtataka. Tumingin si Evelyn sa monitor kung saan nakikita ang mga patunay ng pagnanakaw ni Mark at ang madilim na lihim ng kanyang nakaraan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting walang bakas ng saya, kundi puno ng pangako ng isang darating na unos. Tapos na ang pagtitiis, Victor. Panahon na para paganahin ang Omega Clause. Gusto kong bawiin ang lahat. Lahat ng kinuha nila sa akin at lahat ng ibinigay ko sa kanila. Simulan mo na ang paggiba sa pundasyon ng kanilang imperyo. Ibinaba ni Evelyn ang telepono. Ang tanging naririnig na lamang sa silid ay ang mahinang ugong ng computer fan at ang sarili niyang matitinding paghinga. Sa labas ng mansyon, nagsimulang umihip ang isang malakas na hangin na nagpapagalaw sa mga kortina ng kanilang silid ni Mark. Tila isang babala ng isang malakas na bagyong hindi inaasahan ng sinuman. Tumayo siya at lumakad pabalik sa lihim na pinto. Ngunit bago siya lumabas, kinuha niya ang isang maliit na litrato ng kanyang mga magulang na nakatago sa ilalim ng keyboard. Hintayin niyo ako, Papa, Mama. Ibabalik ko ang dangal ng ating pangalan. Sa sandaling lumabas siya ng silid, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa dulo ng pasilyo. Boses ni Mark, na tila lasing at masayang nakikipag-usap sa telepono. Huwag kang mag-alala, Samantha. Kaunti na lang, mapapaalis na natin siya. Ang kumpanya, ang bahay, at ang lahat ng yaman niya, magiging atin na lahat. Hindi niya alam na siya na ang huling palamuti na itatapon ko. Huminto si Evelyn sa dilim, nananatiling hindi nakikita. Isang lihim na ngisi ang gumuhit sa kanyang muka habang pinakikinggan ang mga salita ng kanyang asawa. Hindi mo alam, Mark. Ikaw na ang huling taong tatawa sa kwentong ito. Honey, let's forget about what happened. Stress lang ito sa trabaho. Masyado ka lang naging sensitibo, kaya lumaki ang gulo. Ang boses ni Mark ay kasing tamis ng pulot habang iniaabot niya kay Evelyn ang isang malaking kumpol ng mga pulang rosas. Ang bawat talulot ng bulaklak ay tila nagniningning sa ilalim ng liwanag ng kanilang kwarto. Ngunit para kay Evelyn, ang amoy ng mga rosas na iyon ay tila amoy ng isang burol. Isang libing para sa kanilang pagsasama. Kakarating lang ni Mark. Amoy mamahaling alak at pabango ng babae. Ngunit nagagawa pa rin niyang magpanggap na tila isang mapagmahal na asawa. Lumapit siya kay Evelyn at marahang hinaplos ang pising-i nito. Ang mismang pising-i na sinampal ni Samantha kanina. Ang kanyang paghawak ay tila isang uod na gumagapang sa balat ni Evelyn na nagdudulot ng matinding pagnanais na sumigaw at lumayo. Alam mo naman na mahalaga si Samantha sa kumpanya, di ba? Pagpapatuloy ni Mark, habang tinititigan ang mga mata ni Evelyn nang may mapandinlang na lambing. Kung hindi ka sana naging masyadong emosyonal sa harap ng mga investors, hindi sana tayo umabot sa ganito. You should learn to control your feelings, Evelyn. Nakakasira ka ng momentum ng kumpanya. Naramdaman ni Evelyn ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ito ang pamilyar na laro ni Mark, ang sining ng pagbaliktad ng katotohanan. Gagawin niyang kasalanan ng biktima ang pagkakamali ng nagkasala. Sa loob ng 10 taon, naniwala si Evelyn sa mga salitang ito. Naniwala siyang siya ang problema, siya ang kulang, at siya ang kailangang magbago. Ngunit ngayong gabi, ang mga salita ni Mark ay tila mga palasong tumatama sa isang kalasag na bakal. Hindi na ito tumatagos. Siguro nga, Mark, masyado lang akong napagod.
Mahinang sagot ni Evelyn, habang pinipilit na huwag manginig ang kanyang boses. Yumuko siya upang hindi makita ni Mark ang apoy ng galit sa kanyang mga mata. Salamat sa bulaklak. Ngumiti si Mark, isang ngiting puno ng tagumpay. Inakala niyang muli na naman niyang napaamo ang kanyang asawa. Inakbayan niya si Evelyn at dahan-dahang igi niya patungo sa kama, kung saan may nakapatong na ilang piraso ng papel. Dahil diyan, may munting pabor sana ako, honey. Bulong ni Mark sa kanyang tainga. May mga kailangang pirmahan na documents para sa bagong expansion ng Grant Group. Isang simpleng land transfer lang ito mula sa foundation mo patungo sa main kumpanya, para mas mabilis ang proseso ng loan natin sa bangko. It's for our future, Evelyn. Para sa atin din naman ito. Tiningnan ni Evelyn ang mga dokumento. Alam niya ang totoo. Ang lupang tinutukoy ni Mark ay ang mismong lupain kung saan nakatayo ang kanilang main factory. Ang huling ari-arian na direktang nakapangalan sa kanya mula sa mana ng kanyang ama. Kapag pinirmahan niya ito, mawawalan na siya ng anumang legal na hawak sa puso ng kumpanya. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Kung dati ay pipirma siya ng walang pag-aalinlangan, ngayon ay nakikita niya ang bawat letra bilang isang bitag. Ngayon na ba kailangan ito, Mark? Medyo masama pa ang pakiramdam ko. Pagdadahilan ni Evelyn, habang dahan-dahang inilalayo ang kanyang sarili mula sa pagkakaakbay nito. Bahagyang nagbago ang timpla ng mukha ni Mark. Ang kaninang lambing ay napalitan ng isang mabilis na pagkairita. Ngunit agad din niya itong itinago. Importante ito, Evelyn. Huwag mo namang pairalin ang katiting na tampo mo para hadlangan ang negosyo. Akala ko ba ay gusto mong bumawi sa nangyaring gulo kanina? Isang tahimik na buntong himala ang pinakawalan ni Evelyn. Sige, iwan mo na lang dyan. Babasahin ko bukas ng umaga, bago ko pirmahan. Hindi na kontento si Mark. Ngunit bago pa siya makapilit muli, tumunog ang kanyang cellphone sa ibabaw ng side table. Isang notification mula sa isang private messaging app. Nakita ni Evelyn ang sulyap ni Mark sa screen. Isang mabilis na pagbabago ng ekspresyon na puno ng pananabik. Sige honey, matulog ka na. May tatapusin lang akong iilang tawag sa baba. Sabi ni Mark, bago mabilis na kinuha ang kanyang telepono at lumabas ng kwarto nang hindi man lang lumingon. Nang marinig ni Evelyn ang mahinang pagpihit ng pinto at ang paglayo ng mga hakbang ni Mark, tila nabunutan siya ng tinik. Mabilis siyang lumapit sa bintana at tiningnan ang refleksyon ng kanyang sarili sa salamin. Ang mga rosas na ibinigay ni Mark ay kinuha niya at walang pag-aalinlangang itinapon sa basurahan. Hindi siya natulog. Sa halip, hinintay niyang bumalik si Mark makalipas ang isang oras. Nang maramdaman niyang humiga na ang asawa sa tabi niya at nagsimulang humilik ng malakas, dahan-dahang bumangon si Evelyn. Sa gitna ng kadiliman ng silid, tinitigan niya ang mukha ni Mark. Ang lalaking akala niya ay kanyang sandigan, ngunit siya palang anay na dahan-dahang sumisira sa kanyang buhay. Kinuha ni Evelyn ang sarili niyang cellphone at tiningnan ang message ni Attorney Victor. The assets are being tracked. The Omega Clause is ready for your fingerprint scan. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Evelyn. Dahan-dahan siyang yumuko at bumulong sa hangin, sapat lamang para sa kanyang sarili. Matulog kang mabuti, Mark. Dahil ito na ang huling gabi nagigising ka sa loob ng mansyong ito ng akala mo ay sayo. Hindi mo alam, sa bawat kasinungalingan mo, mas lalo mong hinihigpitan ang lubid sa sarili mong leeg. Habang nakahiga siya sa gilid ng kama, hindi natakot ang nararamdaman ni Evelyn, kundi isang malamig na pananabik. Sa labas, ang buwan ay tila nagtatago sa likod ng mga itim na ulap. Naghihintay sa pagdating ng bukas na magdadala ng hindi inaasahang katotohanan. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang tanong ang biglang pumasok sa kanyang isip na nagdulot ng panibagong kaba. Paano kung alam na rin ni Mark ang tungkol sa lihim na silid? Malamig ang sahig ng kusina sa ilalim ng mga paang walang sapin ni Evelyn. Sa gitna ng kadiliman ng madaling araw,
Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng malaking refrigerator at ang kanyang sariling mabibigat na paghinga. Nakaupo siya sa sahig, nakasandal sa mga cabinet, habang ang isang baso ng tubig ay nananatiling hindi nagagalaw sa kanyang tabi. Dito, sa gitna ng katahimikan, hindi na niya kailangang magsuot ng maskara. Dahan-dahang pumatak ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Hindi dahil sa panghihinayang kay Mark, kundi dahil sa hapdi ng 10 taon na itinapon niya sa isang taong hindi marunong magpahalaga. Ang bawat patak ng luha ay tila isang bigat na dahan-dahang kumakawala sa kanyang dibdib. Isang mahinang tunog ng pagpihit ng pinto ang narinig niya mula sa quarters ng mga katulong. Hindi nagtagal, isang anino ang lumapit sa kanya. "Ija, bakit ka naririto sa dilim?" Ang boses ni Nanay Rosa ay puno ng pag-aalala, kasing lambot ng isang lumang kumot na nagbibigay ng init. Si Nanay Rosa ang pinakamatandang kasambahay sa mansyon. Siya ang nakakita sa pagdating ni Evelyn bilang isang batang asawa na puno ng pangarap. At siya rin ang nakasaksi sa dahan-dahang pagkupas ng ningning sa mga mata nito. Hindi sumagot si Evelyn. Sa halip ay mas lalo lamang siyang napahikbi. Lumapit ang matanda at naupo sa tabi niya sa sahig. Walang pakialam kung marumihan ang kanyang duster. Inakbayan niya si Evelyn at hinaya ang sumandal ang ulo nito sa kanyang balikat. "Huwag mong ubusin ang sarili mo sa mga taong hindi alam kung paano ka mahalin, Evelyn," bulong ni Nanay Rosa habang hinahaplos ang buhok ng kanyang amo. Ang pilak ay kumikinang, pero ang ginto, kahit ibaon mo sa putik, ginto pa rin. Huwag mong hayaang gawin kang basahan sa sarili mong pamamahay. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman ni Evelyn ang isang kakaibang uri ng lakas. Ang mga salita ni Nanay Rosa ay tila isang haplos sa kanyang sugatang kaluluwa. Dahan-dahang tumigil ang kanyang mga hikbi. "Nanay, pagod na po ako," mahinang sabi ni Evelyn. 10 taon akong naging anino. 10 taon akong nagtiis para sa pamilyang ito dahil akala ko balang araw makikita nila ang halaga ko. "Ang halaga mo ay hindi nakadepende sa paningin nila, Hiha," sagot ng matanda. "Kung hindi ka nila kayang ituring na reyna, baka dahil hindi naman talaga ito ang iyong palasyo. Baka ang palasyong ito ay isa lamang kulungan na ikaw mismo ang naglagay ng rehas." Tumayo ang dalawang babae. Sa gitna ng madilim na kusina, naglabas si Nanay Rosa ng isang maliit na mangkok ng natirang adobo mula sa hapunan. Init-tinit niya ito at hinainan si Evelyn ng isang platong kanin. Sa simpleng pagkain yon, sa gitna ng madaling araw, naramdaman ni Evelyn ang isang init na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Ang bawat subo ay tila isang paalala na mayroon pang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos kumain, hiniling ni Evelyn kay Nanay Rosa na tulungan siya. Pumasok sila sa attic ng mansyon, kung saan nakatabi ang mga lumang gamit ni Evelyn mula sa kanyang mga magulang. Isa-isa nilang inilabas ang mga kahon, ang lumang shawl ng kanyang ina, ang koleksyon ng mga libro ng kanyang ama, at ang mga litratong puno ng alikabok. "Ilalabas natin ang mga ito, Nanay. Ayaw kong may matira kahit isang piraso ng aking alaala sa bahay na ito kapag umalis na ako." Ang determinasyon sa boses ni Evelyn ay tila isang apoy na dahan-dahang lumiliyab. Maingat nilang inilipat ang mga gamit sa isang maliit na sasakyan na lihim na ipinatawag ni Evelyn sa tulong ni Attorney Victor. Ang bawat kahon na ilalabas ay tila isang bahagi ng kanyang puso na dahan-dahang nababawi mula sa kamay ng mga Grant. Ngunit sa gitna ng kanilang pagmamadali, biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Ang tunog ng mararahas na hakbang ng mga high heels sa marmol na sahig ay bumasag sa kapayapaan ng madaling araw. Pumasok si Samantha. Suot pa rin ang kanyang damit mula sa gabi, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng ngising tagumpay. Hawak niya ang isang susi, ang sariling susi ng mansyon na ibinigay sa kanya ni Mark. "Anong ginagawa niyo rito? At bakit may mga kahon sa labas?" Singhal ni Samantha habang tinititigan si Evelyn ng may halong pandidiri.
Lumingon siya kay Nanay Rosa at itinuro ang matanda. At ikaw, matandang katulong, bakit ka nakikialam sa mga gamit ng amo mo? Siguro nagnanakaw kayo, no? Samantha, lumugar ka. Hindi mo bahay ito. Malamig na sagot ni Evelyn, habang humaharang sa harap ni Nanay Rosa. Tumawa si Samantha, isang tunog na puno ng lason. Hindi pa sa ngayon, Evelyn. Pero sabi ni Mark, malapit na. At dahil nakita kong kinokontra mo ang mga utos niya, mukhang hindi ka na kailangan dito. At lalong hindi kailangan ang matandang ito na kinukonsinti ang katamaran mo. Lumingon si Samantha sa pintuan kung saan nakatayo na pala si Mark na nagising sa ingay. Mark, tingnan mo! Ang asawa mo at ang katulong na ito may itinatagong mga gamit sa labas. Baka itinatakas na nila ang mga alahas nyo. Sigaw ni Samantha habang kumakapit sa braso ni Mark. Tumingin si Mark kay Nanay Rosa nang may put. Nanay Rosa, akala ko ba ay tapat ka sa pamilyang ito? Simula ngayon, wala ka ng trabaho rito. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga pulis. Nanlaki ang mga mata ni Evelyn. Mark, hindi mo pwedeng gawin yan. Si Nanay Rosa ay pamilya na rito. Siya ang pamilya mo, Evelyn, hindi akin. Sagot ni Mark ng walang emosyon. Samantha is right. Masyado kayong nagiging kampante. Nanay Rosa, pack your things. You're fired. Tumayo si Nanay Rosa ng may dignidad kahit na nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit bago siya makapagsalita, hinawakan ni Evelyn ang kanyang braso at tinitigan si Mark at Samantha nang may matinding galit na tila kayang sumunog sa buong mansyon. Sige, paalisin mo siya, Mark. Pero tandaan mo ito. Kapag lumabas ang matandang ito sa pintong yan, kasama niya ang huling pagkakataon mo na iligtas ang kumpanyang ito. Iligpit mo na ang lahat ng mga basurang ito, Evelyn. Ang bahay na ito ay kailangan ng bagong enerhiya. Hindi ang amoy ng luma at nabubulok mong nakaraan. Ang boses ni Samantha ay kasing talim ng basag na salamin habang nakatayo siya sa gitna ng sala, nakapamewang at pinapanood ang dalawang lalaking nagtatanggal ng mga kortinang seda na si Evelyn mismo ang pumili, 10 taon na ang nakalilipas. Sa kanyang paligid, ang mga antigong vase at mga litrato ng pamilya ay nakasalansan na sa sahig na tila mga basura. Hindi sumagot si Evelyn. Nakatayo siya sa tabi ni Nanay Rosa, na mahigpit na nakahawak sa kanyang lumang bag, handa nang umalis. Ang bawat salita ni Samantha ay tila isang hampas, ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Evelyn. Nanatili siyang matuwid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat galaw ng babaeng sa tingin ay pag-aari na niya ang buong mansyon. Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Patuloy ni Samantha habang lumalapit kay Evelyn nang may mapanuyang ngiti. Sabi ni Mark, mula ngayon, ako na ang bahala sa interior design ng bahay na ito. Masyado raw kasing malungkot at mukhang funeral parlor ang taste mo. I'm thinking of something modern, something youthful. Bagay na bagay sa amin ni Mark, di ba? You're just yesterday's news, Evelyn. Isang kupas na wallpaper na kailangan ng bakbakin. Tumawa si Samantha, isang mahaba at nakakaingritong tunog na sinasadyang iparinig sa lahat ng mga kasambahay na nanonood mula sa kusina. Kinuha niya ang isang frame ng litrato mula sa mesa, isang litrato ni Evelyn at Mark noong kanilang kasal, at binitawan ito sa marmol na sahig. Ang tunog ng pagbasag ng salamin ay tila isang hudyat. Hindi gumalaw si Evelyn, ngunit ang kanyang boses ay lumabas na kasing lamig ng hanging galing sa dulo ng mundo. Nanay Rosa, hintayin mo ako sa sasakyan, isang sandali lang. Mahinang utos ni Evelyn sa matanda. Nang makaalis ang vusa, hinarap ni Evelyn si Samantha. Tapos ka na ba, Samantha? Ang boses ni Evelyn ay walang halong galit. Isang matatag na tunong tila nagpatahimik sa buong paligid. Masyado kang maraming sinasabi para sa isang taong pumasok lang naman dito bilang empleyado. Nakalimutan mo yata na ang sahig na kinatatayuan mo, ang bawat piraso ng pader na gusto mong baguhin, ay hindi binayaran ng iyong ambisyon. Binayaran ito ng dugo
at pawis ng pamilya ko. Napakunot ang noo ni Samantha. Ang kanyang ngiti ay dahan-dahang nawala. Anong pamilya mo? Grant Group ito, Evelyn. At si Mark ang CEO. Ako ang nasa tabi niya sa tagumpay niya, habang ikaw ay nakakulong lang dito at nagbibilang ng alikabok. Sa sandaling iyon, bumaba si Mark mula sa itaas. Inaayos ang kanyang kurbata. Anong gulo ito? Samantha, bakit tumigil ang mga trabahador? Mark, tingnan mo ang asawa mo. Sumbong ni Samantha, mabilis na lumapit sa lalaki at kumapit sa braso nito. Sinasabi niya na siya raw ang nagmamay-ari ng bahay na ito. Pinipigilan niya ang utos mo na ayusin ang sala. Masyado siyang mapagmataas, Mark. Akala niya yata ay hindi siya pwedeng palitan. Tumingin si Mark kay Evelyn nang may pagkairita. Evelyn, napag-usapan na natin ito. Stress lang ang lahat ng ito. Hayaan mo na si Samantha na gawin ang gusto niya para hindi ka na nahihirapan sa gawaing bahay. Isang pabor na nga ito sa'yo, di ba? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Evelyn. Pabor, Mark? Ang hayaan ang kabit mo na bastusin ang mga alaala ng aking mga magulang sa loob ng sarili kong pamamahay ay pabor? Huwag mong gamitin ang salitang yan, sigaw ni Mark. Ang kanyang muka ay namumula na sa galit. Samantha is a business partner, at ang bahay na ito ay pag-aari ng Grant Foundation. At dahil ako ang head ng foundation, ako ang masusunod dito. Dahan-dahang kinuha ni Evelyn ang kanyang cellphone mula sa bulsa at ipinakita ang isang digital document sa screen. Iyan ang malaking pagkakamali mo, Mark. Ang boses ni Evelyn ay tila isang pinal na hatol. Masyado kang naging kampante sa pag-aakalang ang lahat ng pinirmahan ko ay para sa kapakanan mo. Ang Grant Foundation ay isang subsidiary ng Omega Trust. At ang Omega Trust? Ito ay direktang nakapangalan sa akin bago pa man tayo ikasal. Ang lahat ng lupaing ito, pati ang factory sa Laguna, ay hindi pag-aari ng kumpanya. Pag-aari ko ito bilang huling tagapagmana ng mga Grant Estatio. Natahimik ang buong silid. Ang mukha ni Mark ay dahan-dahang namutla, habang si Samantha ay napaatras. Ang kanyang pagiging matapang ay tila biglang naglaho. Anong sinasabi mo? Nauutal na tanong ni Mark. Sinasabi ko na simula sa segundong ito. Kayong dalawa ang trespasser sa bahay na ito. Pagpapatuloy ni Evelyn, habang humahakbang palapit kay Samantha. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapaliit sa espasyo ni Samantha. Samantha, bitawan mo ang mga kurtinang yan. At Mark, kung ayaw mong tawagin ko ang security at ang mga pulis, para kaladkarin kayo palabas sa harap ng mga kapitbahay nating mga bilyonaryo, manahimik ka. Hindi mo pwedeng gawin ito, Evelyn. Mag-asawa tayo! Sigaw ni Mark. Pilit na binabawi ang kanyang otoridad. Mag-asawa? Yan ba ang tawag mo sa pagtataksil sa harap ng maraming tao? Yan ba ang tawag mo sa pagpapaalis sa taong nagpalaki sa akin? Itinuro ni Evelyn ang pinto kung saan nakaalis na si Nanay Rosa. Ang bawat sampal, ang bawat gaslighting, at ang bawat pagnanahaw niyo sa pondo ng foundation, lahat yan ay may resibo. At ngayong gabi, ang paniningil ay nagsisimula na. Tumalikod si Evelyn at nagsimulang maglakad palabas. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, lumingon siya kay Samantha na nanginginig na sa galit at takot. One more thing, Samantha. Ang kwintas na suot mo, yan ay pag-aari ng nanay ko. Isama mo na yan sa listahan ng mga kasong isasampa ko sa'yo. Magnanakaw ka na nga, wala ka pang taste. Lumabas si Evelyn ng mansyon. Nararamdaman ang malamig na hangin ng gabi sa kanyang muka. Sa loob, narinig niya ang malakas na pagtatalo ni na Mark at Samantha, ang tunog ng kanilang pagsasama na dahan-dahang nagkakagulo. Sumakay siya sa sasakyan kung saan naghihintay si Nanay Rosa. Hawak ng matanda ang kamay ni Evelyn, isang tahimik na pagsuporta. Saan tayo pupunta, Hiya? Tanong ni Nanay Rosa. Tumingin si Evelyn sa malayo, sa mga ilaw ng lungsod
na tila naghihintay sa kanyang pagbabalik. Sa lugar kung saan hindi na tayo kailangang magtago, nanay. Sa lugar kung saan ang bawat Grant ay kailangang lumuhod bago sila muling makatayo. Ngunit habang umaandar ang sasakyan, nakita ni Evelyn sa side mirror ang isang itim na kotse na dahan-dahang sumusunod sa kanila mula sa labas ng subdivision. Isang kaba ang muling gumising sa kanyang dibdib. Hindi pa tapos ang laban at tila may mas madilim pang plano si Mark na hindi niya inaasahan. Ayoko na siyang makita rito, Mark. Gawin mo na ang dapat gawin bago pa niya makuha ang lahat sa atin. Kahit ituring pa siyang baliw, gawin mo para makuha natin ang kontrol sa Omega Trust. Ang boses ni Doña Aurora na narinig ni Evelyn mula sa isang nakatagong recording device sa kanyang cellphone ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Habang umaandar ang sasakyan sa ilalim ng madilim na langit ng Maynila, ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Hindi lang pala si Mark ang kaaway. Ang buong pamilyang itinuring niyang sarili ay nagkakaisa upang ilibing siya ng buhay sa isang mental institution. Nakatitig si Evelyn sa labas ng bintana, pinagmamasta ng mga ilaw ng lungsod na mabilis na naglalaho. Sa side mirror, ang itim na SUV ay nananatiling nasa likuran nila. Hindi lumalapit, pero hindi rin lumalayo. Tila isang gutom na hayop na naghihintay lamang ng pagkakataong sumunggab. Sa tabi niya, si Nanay Rosa ay mahigpit na nakahawak sa kanyang rosaryo. Ang kanyang mga labi ay mabilis na gumagalaw sa isang tahimik na panalangin. Iha, sino ang mga sumusunod sa atin? Pabulong na tanong ni Nanay Rosa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Huwag kayong mag-alala, Nanay. Hindi nila tayo mahahawakan. Sagot ni Evelyn, bagaman ang kanyang sariling puso ay tila isang tambol na nagbabanta ng panganib. Kinuha niya ang kanyang tablet at binuksan ang mga files na lihim niyang nakuha mula sa computer ni Mark bago siya lumisan. Doon niya nakita ang katotohanang mas masakit pa sa sampal. Hindi lang pagnanakaw ng pera ang ginagawa ni Mark at Samantha. May mga pirma roon ng isang doktor, isang psychiatrist, na matagal nang binabayaran ng pamilya Grant. Ang plano ay simple. Dahan-dahang lasunin ang isipan ni Evelyn sa pamamagitan ng mga gamot na inilalagay sa kanyang pagkain upang magmukha siyang depres at hindi na kayang mag-isip ng tama. Kapag napatunayan na siyang mentally unstable, ang kontrol sa Omega Trust ay otomatikong malilipat kay Mark bilang kanyang legal guardian. Naramdaman ni Evelyn ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Naalala niya ang mga nakaraang linggo kung saan palagi siyang nakakaramdam ng pagkahilo at pagkalito matapos uminom ng tsaa na tinitimpla ng kanyang biyenan o matapos kumain ng hapunang kasama si Mark. Akala niya ay dahil lamang iyon sa stress. Ngunit ang totoo, dahan-dahan na pala siyang pinapatay ng mga taong pinaglilingkuran niya. Ang dumi, napakadumi ng inyong mga puso. Bulong ni Evelyn sa gitna ng katahimikan ng sasakyan. Narating nila ang isang ligtas na gusali sa Makati, kung saan matatagpuan ang opisina ni Attorney Victor. Pagkababa pa lamang ng sasakyan, agad silang pinalibutan ng dalawang lalaking nakabarong, ang mga security detail na ipinadala ni Victor. Ang itim na SUV na sumusunod sa kanila ay huminto sa kabilang kanto, sandaling nagmasid, bago mabilis na humarurot palayo. Sa loob ng opisina, sinalubong sila ni Attorney Victor. Ang kanyang muka ay puno ng seryosong ekspresyon habang tinitingnan ang mga dokumentong dala ni Evelyn. Evelyn, hindi lang ito tungkol sa pera o ari-arian. Simula ni Victor habang iniabot ang isang mainit na kape sa nanginginig na si Evelyn. Ang nakita mong plano nila ay isang krimen. Attempted kidnapping at falsification of medical records. At ang mas malala, may nahanap akong koneksyon sa pagkamatay ng mga magulang mo. Tila tumigil ang mundo ni Evelyn sa huling sinabi ng abogado. Anong ibig mong sabihin, Victor? Ibinaba ni Victor ang isang lumang police report
mula 10 taon na ang nakalilipas. Ang aksidente sa kotse ng mga magulang mo, ang investigasyon ay mabilis na isinara dahil sa impluwensya ng ama ni Mark. Pero ang mekanikong huling humawak sa sasakyan ng papa mo, isa siya sa mga tauhan sa factory ng mga grant na yon. Binayaran siya para manahimik. Ang bawat hininga ni Evelyn ay tila nagiging kristal sa kanyang baga. Ang pamilyang pumatay sa kanyang mga magulang, ang siya ring pamilyang pinagsilbihan niya sa loob ng 1 dekada. Ang bawat utang na loob na isinumbat sa kanya ni Doña Aurora ay sayang malaking kasinungalingan upang pagtakpan ang isang madugong kasalanan. Ginamit nila ako. Ang boses ni Evelyn ay tila isang galing sa ilalim ng lupa, puno ng pait at puot. Pinatay nila ang aking pamilya, kinuha ang aming yaman, at pagkatapos ay ginawa akong alipin sa sarili kong buhay. Tumayo si Evelyn. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na tila mga baga ng apoy sa gitna ng kadiliman. Wala nang bakas ng takot. Ang bawat selula sa kanyang katawan ay sumisigaw para sa katarungan. "Victor, ayoko lang silang mapunta sa kulungan," sabi ni Evelyn, habang nakatitig sa mga ilaw ng gusali sa labas. "Gusto kong makita silang mawalan ng lahat. Gusto kong maranasan nila ang pakiramdam ng maging isang palamuti na itinapon sa basura. Gusto kong makita ang pagbagsak ng imperyong itinayo nila sa ibabaw ng mga bangkay ng aking mga magulang." Ngunit bago pa makasagot si Victor, tumunog ang intercom sa pintuan. Isang security guard ang nagsalita. Ang boses ay puno ng pagmamadali. "Attorney, may mga pulis sa labas, may dala silang warrant para kay Mrs. Evelyn Grant. Sinasabi nilang kailangan siyang dalhin sa isang psychiatric facility para sa kanyang sariling kaligtasan." Napaatras si Evelyn. Ang kanyang likod ay tumama sa malamig na salamin ng bintana. Ang plano ni na Mark ay mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Ang batas na dapat ay nagpoprotekta sa kanya ay ginagamit na ngayon laban sa kanya. Lumingon si Evelyn kay Victor at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bahid ng pag-aalinlangan sa mga mata ng kanyang tanging kakampi. Ang tanong ay bumabalot sa silid. Sino ang paniniwalaan ng mundo? Ang mayamang CEO na nag-aalala sa baliw niyang asawa o ang isang babaeng mag-isa at pilit na lumalaban para sa kanyang katotohanan? Ilabas niyo ang warrant na yan sa harap ng aking mga abogado at sisiguraduhin kong bukas na bukas ay wala na kayong mga tsapa. Ang boses ni Attorney Victor ay hindi sumisigaw. Ngunit ang bawat salita niya ay tila isang pader na bakal na humaharang sa 3 pulis na nasa pintuan ng kanyang opisina. Sa likod niya, nakatayo si Evelyn. Ang kanyang muka ay tila isang estatwa ng marmol. Walang kaba, walang luha. Tanging isang malamig na determinasyon na nagpapabigat sa hangin sa loob ng silid. Inabot ni Victor ang isang asul na folder sa opisyal na nangunguna. Ang warrant na yan ay inisyu batay sa maling impormasyon. Narito ang resulta ng isang komprehensibong psychological evaluation na isinagawa ni Dr. Arnaldo kaninang hapon lamang. Isang doktor na may mas mataas na kredensyal kaysa sa bayarang psychiatrist ng mga grant. Kung pipilitin niyo siyang dalhin, ihanda niyo ang inyong mga sarili sa isang kaso ng unlawful detention at kidnapping. Ang katahimikan sa pasilyo ay naging nakakabingi. Ang mga pulis na halatang nabayaran lamang upang gawin ang maruming trabaho ni Mark ay nagkatinginan. Nang makita nila ang seryosong banta sa mga mata ni Victor at ang matatag na tindig ni Evelyn, dahan-dahan silang napaatras. Ang batas, na akala ni Mark ay kanyang laruan, ay muling bumalik sa panig ng katotohanan. Pagkalis ng mga pulis, humarap si Evelyn kay Victor. Sa sandaling iyon, ang kanyang panloob na mundo ay tila muling nagkapira-piraso. Naramdaman niya ang panlalambot ng kanyang mga tuhod at ang bigat ng lahat ng pagtataksil ay tila gustong magpabagsak sa kanya. Ngunit sa halip na bumigay, hinawakan niya ang gilid ng mesa, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. "Hindi na ako pwedeng magtago, Victor," bulong ni Evelyn. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin. "Kapag nanatili akong nakatago,
Mas madali para sa kanila na gawan ako ng kwento. Kailangan nilang makita ang Evelyn na kinatatakutan nila. 3 oras ang lumipas. Ang gabi ay naging isang madilim na entablado para sa isang bagong pagsisimula. Sa loob ng isang eksklusibong ballroom sa Bonifacio Global City, nagtitipon ang mga agila ng industriya, ang mga pinakamalalaking kakompetensya ng Grant Group. Ang usok ng mga mamahaling sigarilyo at ang amoy ng imported na alak ay bumabalot sa silid. Sa gitna ng karamihan, nakatayo si Mark, suot ang kanyang pinakamagandang tuxedo, habang si Samantha ay nakakapit sa kanyang braso na tila isang tropeo. Masaya silang nakikipag-usap. Naniniwala na sa mga oras na iyon, si Evelyn ay nakakulong na sa isang madilim na silid ng ospital. Ngunit ang musika ay biglang tumigil nang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok si Evelyn. Hindi siya ang babaeng nakita nila sa nakaraang party. Hindi siya ang asawang sugatan at nakayuko. Suot niya ang isang itim na gown na tila gawa sa mga anino. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata ay nagdiningning sa ilalim ng mga chandelier. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay naglilika ng isang ritmo na tila isang babala. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang mga bulong-bulungan ay tila naging isang malakas na agos ng tubig. Lumapit si Evelyn sa gitna ng grupo ng mga business moguls, kung saan nakatayo ang pinakamatinding kaaway ni Mark sa negosyo, si Mr. Cheng. "Good evening, gentlemen." Ang boses ni Evelyn ay kasing linaw ng kristal, sapat na malakas upang marinig ni Mark na nasa kabilang dulo ng silid. "Nabalitaan ko na marami sa inyo ang nag-aalangan sa bagong merger ng Grant Group. Narito ako upang sabihin sa inyo na ang inyong pag-aalinlangan ay tama. Ang kumpanyang kausap nyo ay isang barkong dahan-dahang lumulubog." Nanlaki ang mga mata ni Mark. Mabilis siyang lumapit. Ang kanyang muka ay puno ng takot na nauwi sa galit. "Evelyn, anong ginagawa mo rito? Dapat ay nagpapahinga ka. Hindi ka magaling." Tumingin si Evelyn kay Mark, isang tingin na puno ng matinding panghahamak. "Salamat sa pag-aalala, Mark. Pero gaya ng makikita mo, mas maayos ang takbo ng utak ko kaysa sa takbo ng iyong kumpanya ngayon. Mr. Cheng, nais ko kayong makilala ng pormal. Ako ang tunay na may-ari ng mga patent at lupain na ginagamit ni Mark bilang collateral. At simula ngayong gabi, ang lahat ng iyon ay binabawi ko na." Ang boses ni Evelyn ay tila isang bomba na sumabog sa gitna ng silid. Ang mga investors ay nagsimulang mag-usap ng mabilis. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla. Si Samantha, na kanina ay nakangisi, ay tila gustong magtago sa likod ni Mark. Sa gitna ng tensyon, lumapit si Victor at tumayo sa tabi ni Evelyn. Marahan niyang hinawakan ang siko ng babae. Isang maliit na kilos na nagbibigay ng lakas na hindi kailangan ng salita. "Huwag kang matakot," pabulong na sabi ni Victor kay Evelyn. "Kasama mo ako." Isang sandali kung saan sa gitna ng digmaan, naramdaman ni Evelyn na hindi siya nag-iisa. Ang init ng suporta ni Victor ay tila isang kapa na nagpoprotekta sa kanya laban sa mga mapanghusgang mata ng lipunan. Hinarap ni Evelyn si Mark, na ngayon ay nanginghinig na sa galit habang pinaliligiran ng mga taong dati ay humahanga sa kanya. "Mark, hindi mo kailangan ng psychiatrist para sa akin. Ang kailangan mo ay isang magaling na abogado. Dahil sa pagtatapos ng gabing ito, ang pangalang Grant ay hindi na magiging simbolo ng yaman, kundi ng isang malaking pandaraya." Hinalikuran sila ni Evelyn, iniwan ang kanyang asawa na tila isang batang nawawala sa gitna ng isang bagyo. Habang papalabas siya, naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa. Ngunit bago siya makarating sa sasakyan, isang estrangerong lalaki ang humarang sa kanya. Isang lalaking may suot na maskara ng serbisyo na nag-abot sa kanya ng isang maliit na sobre. "Pinapabigay po ng iyong biyenan, ma'am. Sabi niya, ito raw ang susi sa huling pinto na hindi mo pa nabubuksan." Nanginginig ang mga kamay ni Evelyn habang binubuksan ang sobre. Sa loob nito ay isang lumang susi at isang address na hindi pamilyar sa kanya.
Isang malamig na kaba ang muling gumising sa kanyang dibdib. Ano pang lihim ang itinatago ni Doña Aurora na tila mas nakakatakot pa sa pagnanakaw ng yaman? Ubusin mo ang alak na yan, Evelyn. Para ito sa ikakatahimik ng ating mga puso. Tapusin na natin ang gulo na ito sa isang maayos na usapan. Ang boses ni Mark ay kasing tamis ng asukal. Ngunit para kay Evelyn, ang bawat salita nito ay tila isang patak ng asido sa kanyang balat. Nakaupo sila sa harap ng isang marangyang hapag-kainan sa loob ng mansyon. Isang lugar na dapat ay simbolo ng kahanan. Ngunit ngayon ay tila isang arena ng kamatayan. Sa dulo ng mesa, nakaupo si Doña Aurora, tahimik na nagmamasid habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kubyertos. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Tiningnan ni Evelyn ang mapulang likido sa loob ng kanyang baso. Ang bawat bula na umaakyat sa ibabaw ng wine ay tila isang babala. Sa ilalim ng malalambot na ilaw ng chandelier, ang mukha ni Mark ay puno ng peking pagsisisi. Isang maskara na matagal na niyang kabisado. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang kutsilyong nakasaksak sa puso ni Evelyn. Ang lalaking pinaglutuan niya ng libu-libong pagkain sa loob ng 10 taon ay siya, na yung nag-aalok sa kanya ng isang inuming magtatapos sa kanyang katinuan. Naramdaman ni Evelyn ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat ugat sa kanyang katawan ay sumisigaw na tumayo at tumakbo, ngunit nanatili siyang nakaupo. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa baso. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng bahagya sa lamig ng kristal. Salamat, Mark. Salamat sa pagkakataong ito. Mahinang sagot ni Evelyn, habang pinipilit na suotin ang kanyang sariling maskara ng pagiging mahina. Sa isang pagkakataon, nang tumunog ang telepono ni Doña Aurora sa kabilang silid, at saglit na lumingon si Mark upang tingnan ang kanyang ina. Mabilis na gumalaw ang mga kamay ni Evelyn. Sa loob ng ilang segundo na puno ng tensyon, nailipat niya ang likido mula sa kanyang baso patungo sa isang maliit na lalagyan na nakatago sa kanyang panyo at pinalitan ito ng wine mula sa pitchel na hindi pa nahahaluan ng gamot. Ang bawat kilos niya ay tila isang sayaw sa gilid ng bangin. Ilang sandali pa, dahan-dahang ininom ni Evelyn ang alak. Pinanood siya ni Mark nang may ganid na pananabik sa kanyang mga mata. Tila isang buwaya na naghihintay na malunod ang kanyang biktima. Yan, mabuting asawa. Bulong ni Mark, habang isang madilim na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi nagtagal, nagsimulang umarte si Evelyn. Hinawakan niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit-pikit, at ang kanyang katawan ay nagsimulang gumiwang. Ang bawat paghinga niya ay ginawa niyang mabigat at hirap. Hanggang sa dahan-dahan siyang bumagsak sa mesa, ang kanyang ulo ay tumama sa malambot na tela ng tablecloth nang walang malay. Ang katahimikan sa silid ay agad na napalitan ng tunog ng mararahas na tawa. Sa wakas! Ang boses ni Doña Aurora ay puno ng katuwaan habang mabilis na tumatayo mula sa kanyang upuan. Lumapit siya kay Evelyn at hinawakan ang buhok nito upang iangat ang mukha ng kanyang mena-in-law. Ang akala mo ay ikaw ang pinakamatalino, Evelyn? Isang beses lang kaming nagkamali. Pero ngayon, tapos na ang laro mo. Ikaw ang mawawalan ng lahat, hindi kami. Tumayo rin si Mark. Kinuha ang isang folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa tabi ng ulo ni Evelyn. Salamat sa Omega Trust, Evelyn. At salamat sa lahat ng lupain na ipinangalan mo sa kumpanya bago ka tuluyang nawala sa sarili mo. Magsasama kayo ni Samantha sa tuktok, pero ikaw ay mabubulok sa loob ng 4 na pader ng isang puting kwarto. Hinalikan ni Mark ang noo ni Evelyn. Isang halik ng pagtataksil na mas masakit pa sa anumang sugat. Huwag kang mag-alala, bibisitahin ka namin. Siguro kapag wala na kaming mapaglagyan ng pera mo. Nagsimimulang pumirma si Mark sa mga dokumento ng commitment papers. Ang bawat gasgas ng pluma sa papel
ay tila isang pako sa kabaong ni Evelyn. Naniniwala silang dalawa na ang babaeng nasa harap nila ay wala ng kakayahang lumaban. Hindi nila alam na sa ilalim ng tablecloth, ang kabilang kamay ni Evelyn ay mahigpit na nakahawak sa isang recording device na naka-on mula pa noong simula. Nang matapos ang huling pirma, lumingon si Mark kay Doña Aurora. Tawagan mo na ang ambulance, ma. Sabihin mo, nagkaroon siya ng breakdown at kailangan dalhin agad sa facility. Habang dinadampot ni Mark ang telepono, naramdaman niya ang isang malamig na kamay na humawak sa kanyang pulso. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Evelyn. Wala itong bakas ng antok o paggalito. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talim ng katotohanan at sa lamig ng kanyang paghihigante. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagpatigil sa mundo ni Mark. Tapos ka na bang pumirma, Mark? Ang boses ni Evelyn ay kasing linaw ng kampana sa madaling araw. Walang kahit anong bakas ng lason. Dahil ang lahat ng sinabi nyo, ang lahat ng pag-amin nyo sa pagtatangkang pagpatay at pagnanakaw, ay narinig na ng lahat ng mga investors na kasama natin sa kabilang linya. Nanlaki ang mga mata ni Mark. Ang teleponong hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Sa labas ng mansyon, narinig ang malakas at sunod-sunod na sirena ng mga sasakyan na papalapit. Ang kanilang mga ilaw ay nagbibigay ng pula at asul na anino sa loob ng madilim na sala. Anong ginawa mo? Nauutal na tanong ni Doña Aurora habang napaatras hanggang sa tumama ang kanyang likod sa pader. Tumayo si Evelyn ng may dignidad, dahan-dahang pinahid ang isang patak ng wine sa kanyang labi. Hindi mo ba alam, Mama? Ang lason ay hindi lamang nasa baso. Ang tunog ng katotohanan ang siyang tunay na nakakamatay. Sa sandaling iyon, ang malaking pinto ng mansion ay bumukas ng marahas. Pumasok si Attorney Victor kasama ang mga pulis at ang isang grupo ng mga taong hindi inaasahan ni Mark na makikita sa gabing iyon. Ngunit bago pa man sila makalapit, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa likuran ni Evelyn. Isang boses na nagpatindig sa balahibo ni Evelyn at nagdulot ng isang bagong tanong na tila mas malala pa sa lahat ng nangyari. Evelyn, akala mo ba ay ikaw lang ang may lihim sa gabing ito? Hindi pa tayo tapos, Evelyn. Akala mo ba ay ikaw lang ang marunong maglaro ng baraha? Ang boses na iyon ay hindi kay Mark at hindi rin kay Doña Aurora. Mula sa madilim na bahagi ng foyer, lumabas si Samantha. Suot ang isang mapanuyang ngiti na tila hindi nababahala sa presensya ng mga pulis. Hawak niya ang isang asul na folder, isang dokumentong tila magpapabago sa ihip ng hangin sa gabing iyon. Ngunit bago pa man siya makalapit, ang buong mansyon ay tila niyanig ng isang hindi nakikitang puwersa. Hindi ito lindol. Ito ang tunog ng isang imperyong dahan-dahang gumuho. Nagsimimulang mag-ingay ang lahat ng cellphone sa loob ng silid. Ang bawat notification, ang bawat tawag mula sa mga bangko at investors ay tila mga bala na tumatama sa dibdib ni Mark. Dahan-dahang binitawan ng mga pulis ang kanilang pagkakahawak kay Mark upang bigyang daan ang pagpasok ng mga tauhan mula sa Securities and Exchange Commission at mga kinatawan ng bangko. Mr. Grant, narito kami upang isilbi ang freeze order sa lahat ng iyong personal at corporate accounts. Ang boses ng opisyal ay kasing lamig ng sahig. Ang Grant Group ay opisyal na idinedeklarang insolvent dahil sa biglaang pagbawi ng mga pangunahing assets na nagsisilbing collateral ng inyong mga utang. Napabitaw si Mark sa sandalan ng silya. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng galit ay dahan-dahang naging abo sa putla. Tumingin siya sa monitor ng kanyang laptop na naiwang nakabukas sa gilid ng hapagkainan. Ang graph ng stock price ng Grant Group ay tila isang talon na bumubagsak sa kawalan. Pula, mabilis, at walang tigil. Sa loob lamang ng 10 minuto, bilyong piso ang naglaho na parang bula. Paano nangyari ito? Nauutal na tanong ni Mark habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng mesa. Sino ang nag-leak ng financial audit?
Sino ang kumuha sa mga offshore accounts? Dahan-dahang lumapit si Evelyn sa kanyang asawa. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang dambuhalang bigat na nagpapaliit sa mundo ni Mark. Tumingin siya sa mga mata ng lalaki. Ang mga matang dati ay tinitingnan niya ng may pagmamahal. Ngunit ngayon ay tila 2 butas na lamang ng kasinungalingan. Hindi ka ba nagtataka, Mark? Sa loob ng 5 taon, palaging may isang taong nagliligtas sa iyo tuwing ikaw ay nagkakamali. Isang anino na nag-aayos ng iyong mga gusot nang hindi mo nalalaman. Ang boses ni Evelyn ay banayad, halos isang bulong na tila dinala ng hangin. Ang aninong yon, ang tinatawag mong The Shadow, na sinubukan mong tawagan kanina upang humingi ng tulong. Siya ang kumuha ng lahat ng sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Mark. Hindi maaari. Ikaw si The Shadow? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Doña Aurora, na ngayon ay nakaupo na lamang sa sahig, habang pilit na tinatakpan ang kanyang muka mula sa mga flash ng kamera ng mga media na nagsisimulang magsipdatingan sa labas. Imposible. Wala kang alam sa negosyo, Evelyn. Isang palamuti ka lang. Ang palamuting sinasabi niyo, Mama, ang siyang pundasyon ng bahay na ito, sagot ni Evelyn, habang tinitingnan ang kanyang binan ng may halong awa at panghahamak. At dahil ang pundasyon ay tinanggal na, asahan niyo na ang bawat pader, ang bawat kisame, at ang bawat piraso ng inyong karangyaan ay babagsak sa inyong mga ulo. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit ang sekretarya ni Mark na si Grace. Siya ang taong pinagkakatiwalaan ni Mark sa lahat ng kanyang mga lihim na appointment at transaksyon. Inabot ni Grace kay Evelyn ang isang flash drive. Ma'am, tapos na po ang huling batch ng data transfer. Ang lahat ng ebidensya ng pagtataksil nila sa mga kumpanya ng mga magulang nyo ay ligtas na sa database ni Attorney Victor. Sabi ni Grace nang may paggalang. Tumingin si Mark kay Grace, pagkatapos ay kay Evelyn. Doon niya na-realize ang pinakamasakit na katotohanan. Hindi lang ang kanyang asawa ang lumalaban sa kanya. Maging ang mga taong akala niya ay tapat sa kanya ay matagal na palang nagtatrabaho para kay Evelyn. Ang pagtataksil na ginawa niya kay Evelyn ay tila bumalik sa kanya ng 10 beses na mas matindi. Karma, Mark. Yan ang tawag dyan, bulong ni Evelyn. Habang pinupusasan si Mark ng mga pulis dahil sa kasong attempted poisoning at grand larceny, muling lumapit si Samantha. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang kanyang mapanuyang ngiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, habang nakatingin sa mga dokumentong hawak ni Evelyn. Evelyn, sandali! Pwede tayong mag-usap. May alam ako tungkol kay Doña Aurora na hindi mo pa alam. Pagsusumamo ni Samantha, habang pilit na humahawak sa braso ni Evelyn. Tinignan ni Evelyn ang kamay ni Samantha sa kanyang braso, at dahan-dahang inalis ito na tila ba ay isang dumi. Masyado ka nang huli, Samantha. Ang mga impormasyong hawak mo ay wala nang silbi sa isang taong. Wala nang kahit ano. Pinanood ni Evelyn ang dahan-dahang paglabas ni na Mark at Doña Aurora mula sa mansyon. Pinaliligiran ng mga pulis at ng nakakabulag na liwanag ng mga media. Ang bawat sigaw ng mga reporter, ang bawat tanong tungkol sa katiwalian ng pamilya Grant ay tila isang musika sa pandinig ni Evelyn. Naiwan siya sa gitna ng malawak at tahimik na sala, kasama si Attorney Victor at Nanay Rosa. Ang mansyon na dati ay tila isang palasyo, ay naging isang malaking libingan ng mga alaala. Tapos na ba, Evelyn? Tanong ni Victor, habang tinitingnan ang babaeng matagal na niyang hinahangaan. Umiling si Evelyn, habang nakatingin sa isang maliit na kabinet sa sulok ng silid. Isang kabinet na hindi pa kailanman nabubuksan mula nang mamatay ang kanyang ama. Hindi pa, Victor. Ito pa lang ang unang piraso na gumuho. May isang tao pang nakatago sa anino na siyang tunay na pumatay sa aking mga magulang. At sisiguraduhin kong hindi matatapos ang gabing ito hanggat hindi ko siya nakikita. Isang mahiwagang sobre ang iniwan ni Samantha sa mesa bago siya kinaladkad ng mga pulis. Dahan-dahang kinuha ito ni Evelyn at sa loob nito
ay isang litrato ng isang lalaking hindi niya inaasahang makita. Isang lalaking matagal nang itinuturing na bayani ng kanilang pamilya. Sino ang tunay na kaaway sa likod ng lahat ng ito? Hindi ko akalain na ang huling paghaharap natin ay sa loob ng 4 na pader na kasing puti ng iyong mga kasinungalingan, Mama. Ang boses ni Evelyn ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng hospital room. Nakatayo siya sa paanan ng kama kung saan nakahiga si Doña Aurora, ang babaeng dati ay tila isang reyna na nagdidikta ng bawat hininga sa loob ng mansyon. Ngunit ngayon ay tila isang tuyong dahon na madaling mabasag. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas. Wala na ang kanyang mapagmataas na ayos ng buhok. Ang tanging natira ay ang maputlang balat at ang mga matang puno ng takot at pangungulila. Dahan-dahang iminulat ni Doña Aurora ang kanyang mga mata. Sa sandaling makita niya si Evelyn, ang kanyang mga labi ay nanginig. Tila gustong magmura o sumigaw, ngunit walang boses na lumabas. Ang kanyang pagiging matikas ay tuluyan ng nilamon ng sakit at ng kahihiyan ng kanilang pagbagsak. Bakit ka narito? Sa wakas ay bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay tila gasgas na plaka. Narito ka ba para pagtawanan ako? Para makitang wala na akong kapangyarihan? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Evelyn. Lumapit siya sa gilid ng kama at inilapag ang isang folder sa ibabaw ng kumot. Narito ako dahil sa kabila ng lahat ng ginawa niyo sa akin. Hindi ko kayang maging kasing talim ng inyong mga puso. Pero narito rin ako upang ipakita sa inyo ang katotohanang pilit ninyong ibinaon. Binuksan ni Evelyn ang folder. Dito ay nakasaad ang mga transaksyon mula sa personal na medical trust fund ni Doña Aurora, ang perang inilaan para sa kanyang operasyon at pangmatagalang gamutan. Tingnan niyo ito, Mama, sabi ni Evelyn, habang itinuturo ang mga pulang marka sa papel. Sa loob ng 6 na buwan, ang inyong pinagkakatiwalaang anak, si Mark, ay dahan-dahang nilimas ang pondong ito. Ang perang dapat ay pambili ng inyong buhay ay ginamit niya upang bumili ng isang 10 karat na diamanting kwintas para kay Samantha. Ginamit niya ang inyong pangalan upang pirmahan ang mga withdrawal slips habang kayo ay natutulog. Nanlaki ang mga mata ni Doña Aurora. Ang kanyang maninginig na kamay ay dahan-dahang humawak sa papel, binabasa ang bawat numero na tila mga pako sa kanyang sariling kabaong. Ang bawat sentimo na kinuha ni Mark ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Isang sampal na mas masakit pa sa anumang ginawa ni Samantha kay Evelyn. Hindi magagawa ni Mark iyon, hikbi ni Doña Aurora. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga kulubot na pisngi. Mahal ako ng anak ko. Ako ang nagbigay sa kanya ng lahat. Iyan ang malaking pagkakamali niyo, Mama. Ang boses ni Evelyn ay puno ng pait. Tinuruan niyo siyang maging sakim. Tinuruan niyo siyang ang lahat ng bagay ay may presyo, at ang bawat tao ay pwedeng gamitin. Ngayon, kayo naman ang naging biktima ng sarili ninyong itinanim. Para kay Mark, kayo ay isa na ring palamuti na kailangang itapon dahil wala na kayong pakinabang. Ang hagulhol ni Doña Aurora ay bumasag sa katahimikan ng kwarto. Isang tunog ng pagsisisi na huli na para marinig. Nakatingin lang si Evelyn sa matanda at sa gitna ng kanyang galit, naramdaman niya ang isang kurot ng awa. Dahan-dahang lumapit si Evelyn at inayos ang kumot ng kanyang biyenan, isang maliit na kilos ng kabutihan na tila hindi na kailangang ipaliwanag. Sa kabila ng lahat ng lason na ibinigay ni Doña Aurora, pinili ni Evelyn na manatiling tao. Pinili niyang ipakita na ang kanyang puso ay hindi naging bato katulad ng sa kanila. Nang tumigil ang matanda sa pag-iyak, tumingin siya kay Evelyn nang may ibang klase ng ningning sa mga mata. Isang ningning ng katotohanang matagal nang itinatago. Evelyn, patawarin mo ako. Ang boses ni Doña Aurora ay halos hindi na marinig. Akala ko ay pinoprotektahan ko ang pamilya. Pero ang totoo, pinoprotektahan ko ang isang halimaw. Humawak ang matanda sa kamay ni Evelyn. Mahigpit at tila natatakot na bumitaw. Ang aksidente,
Ang pagkamatay ng mga magulang mo, hindi lang si Mark at ang ama niya ang may kinalaman doon. May isa pang tao. Ang lalaking nasa litrato na hawak mo. Naramdaman ni Evelyn ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Inilabas niya ang litratong ibinigay ni Samantha, ang larawan ni Tito Alberto, ang matalik na kaibigan ng kanyang ama na itinuring niyang pangalawang magulang. Si Tito Alberto? Gulat na tanong ni Evelyn. Siya ang nagbigay ng signal, pag-amin ni Doña Aurora, habang humahabol ng hininga. Gusto niyang makuha ang share ng papa mo sa factory. Nagkasundo sila ni Mark na kapag nawala ang mga magulang mo, paghahatian nila ang lahat. Si Alberto ang nag-ayos ng preno ng sasakyan. At si Mark ang sumiguro na walang makakaalam ng katotohanan sa pamamagitan ng pananakot sa mga saksi. Tila gumuho ang huling pundasyon ng mundo ni Evelyn. Ang taong pinagkatiwalaan niya, ang taong umiyak sa burol ng kanyang mga magulang, ay siya palang may hawak ng kutsilyong pumatay sa kanila. Nasaan siya ngayon, Mama? Tanong ni Evelyn. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pot. Papunta na siya sa airport, sagot ni Doña Aurora. Dala niya ang huling bahagi ng pondo ng Grant Group na hindi mo pa nabablock. Tatakas siya, Evelyn. Tatakas siya kasama ang dugo ng iyong pamilya. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Evelyn. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng silid. Hindi pinapansin ang mga tawag ni Doña Aurora. Sa labas ng ospital, naghihintay si Attorney Victor. Victor, tawagan mo ang airport security. Sigaw ni Evelyn habang sumasakay sa sasakyan. Nasa kay Alberto ang huling baraha. Kailangan natin siyang mahuli bago siya makaalis. Habang humaharurot ang sasakyan sa gitna ng madilim na kalsada, tinitigan ni Evelyn ang litrato ni Alberto. Ang bawat alaala ng kanyang pagkabata ay tila naging isang malaking kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, isang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Ang akala mo ba ay tapos na ang lahat kapag nahuli mo siya? Tumingin ka sa likuran mo, Evelyn. Dahan-dahang lumingon si Evelyn sa likod ng sasakyan. At doon niya nakita ang isang pamilyar na anino na kanina pa pala nakatago sa loob ng trunk. Isang malamig na dulo ng baril ang biglang dumapo sa kanyang sentido. Huwag kang gagalaw, Evelyn. Isang baling pitik mo lang, magsasama na kayo ng mga magulang mo sa kabilang buhay. Ang boses ni Samantha ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa desperasyon. Ang malamig na dulo ng baril ay nakabaon sa sentido ni Evelyn, habang ang sasakyan ay mabilis na bumabaybay sa madilim na highway. Sa loob ng maliit na espasyo, ang amoy ng mamahaling pabango ni Samantha ay humahalo sa amoy ng pulbura. Isang nakakasulasok na kombinasyon na tila sumasakal sa hininga ni Evelyn. Ibigay mo sa akin ang mga codes, Evelyn, sigaw ni Samantha. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Ibigay mo ang access sa offshore accounts ng Omega Trust. Kung hindi, hinding-hindi ka na makakarating sa airport para pigilan si Alberto. Pare-pareho na tayong lulubog dito. Naramdaman ni Evelyn ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tila isang tambol na nagbabanta ng kamatayan. Ngunit sa halip na manghina, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanya. Tiningnan niya ang refleksyon ni Samantha sa rearview mirror. Isang babaeng akala niya ay makapangyarihan, pero isa rin palang desperadang biktima ng sarili niyang kasakiman. Akala mo ba ay ililigtas ka ni Alberto, Samantha? Ang boses ni Evelyn ay banayad, walang bakas ng kaba. Ginamit ka lang niya para makuha ang tiwala ni Mark. At ngayong, gumuhuna ang Grant Group, ikaw ang gagawin niyang panakip butas. Isang bala lang para sa akin. At habang buhay kang mangtatago sa batas, habang siya ay nagpapakasasa sa pera mo sa ibang bansa. Natigilan si Samantha. Ang kanyang kamay na humahawak sa baril ay nagsimulang manginig. Sa sandaling iyon, ang tunog ng papalapit na mga sirena ay muling narinig, mas malakas at mas marami. Mula sa likuran, ang mga ilaw ng sasakyan ng mga pulis ay nagbibigay ng nakakabulag na liwanag. Hindi!
Nagsisinungaling ka! Sigaw ni Samantha, ngunit bago pa man niya maikalabit ang gatilyo, isang malakas na pagpreno ang ginawa ng driver ni Attorney Victor. Ang biglaang paghinto ay nagdulot ng pagkawala ng balanse ni Samantha. Mabilis na kumilos si Evelyn. Hinawakan niya ang kamay ni Samantha at pinihit ito paitaas. Isang tunog ng pagbagsak ng mabigat na bakal sa sahig ng sasakyan ang narinig. Kasunod ng pagpasok ng mga pulis na mabilis na pinalibutan ang sasakyan. "Ligtas ka na, Evelyn," bulong ni Victor, habang binubuksan ang pinto at inaalalayon siyang lumabas. Hindi na lumingon si Evelyn kay Samantha, na ngayon ay humahagulhol na habang pinupusasan. Ang kanyang isip ay nasa isang lugar lamang. Ang boardroom ng Grant Group, kung saan nagaganap ang huling pagtatangka ni Mark na isalba ang kanyang imperyo. 30 minuto ang lumipas. Sa loob ng Grand Tower, ang atmosfera ay tila isang punerarya. Nakaupo ang mga board members sa paligid ng mahabang mesa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pangamba at galit. Sa gitna nila, nakatayo si Mark. Pilit na inaayos ang kanyang kurbata, habang ang kanyang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. "Mga kasama, huwag kayong mag-alala," pagsisinungaling ni Mark. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Ang balita tungkol sa pag-freeze ng accounts ay isang pagkakamali lamang. Ang aking asawa, si Evelyn, ay kasalukuyang sumasailalim sa psychiatric treatment dahil sa kanyang unstable na kondisyon. Siya ang may gawa ng lahat ng gulo na ito. Kapag nakuha ko na ang legal guardianship sa kanya, maibabalik natin ang lahat sa normal." Isang mahinang bulong ng pagsang-ayon ang narinig mula sa ilang investors na desperado ring maisalba ang kanilang pera. Akala ni Mark ay muli niyang napaikot ang lahat. Akala niya ay panalo na siya. Ngunit ang malaking pinto ng boardroom ay bumukas ng may matinding awtoridad. Pumasok si Evelyn. Hindi siya tumatakbo, hindi siya humihingal. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad at kapangyarihan. Suot niya ang isang puting suit na tila isang liwanag sa gitna ng kadiliman ng silid. Ang lahat ng mata ay napako sa kanya. Ang babaeng kakasabi lang ni Mark na baliw at nakakulong. "Ang tanging unstable dito, Mark, ay ang iyong mga kasinungalingan." Ang boses ni Evelyn ay umalingaw sa buong silid, kasing talim ng isang espada. Nanlaki ang mga mata ni Mark. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang nawalan ng kulay. Tila nakakita ng isang multo. "Evelyn, paano? Bakit ka narito?" Lumakad si Evelyn patungo sa dulo ng mesa, sa mismong upuan na pag-aari ni Mark. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa harap ng mga board members. "Narito ako bilang chairman ng Omega Trust, ang kumpanyang nagmamay-ari ng 51% ng stocks ng Grant Group," sabi ni Evelyn, habang tinititigan ang bawat isa sa kanila. "At narito rin ako upang isilbi ang board resolution para sa agarang pagpapatalsik kay Mark Grant bilang CEO dahil sa kasong grand larceny, falsification of documents, at attempted murder." Ang sandali ng pagbawi. Inabot ni Evelyn ang isang piraso ng papel kay Mark. Hindi ito ang transfer documents na pilit na pinapapirmahan sa kanya, kundi ang formal na warrant of arrest na kakalabas lang mula sa korte. 10 taon akong naging anino mo, Mark. 10 taon mong inisip na wala akong alam na isa lamang akong palamuti, bulong ni Evelyn, sapat na malakas para marinig ng lahat. Pero sa loob ng 10 taon na yon, ako ang bumuo ng bawat pader ng imperyong ito. At ngayong gabi, ako rin ang kukuha ng huling bato upang tuluyan itong gumuho sa paanan mo. Hinawakan ni Evelyn ang pising ni Mark, tila isang mapagmahal na asawa. Ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng kamatayan. "Humingi ka ng tawad sa akin noon, Mark, sa harap ng lahat. Ngayon, hihingi ka ng tawad sa batas." Sa isang hudyat ni Victor, pumasok ang mga operatiba ng NBI sa loob ng boardroom. Sa harap ng mga pinakamalalaking investors ng bansa, kinaladkad si Mark palabas, habang siya ay sumisigaw at nagmamakaawa.
Ang kanyang pagbagsak ay naging isang pampublikong tontonin, isang kahihiyan na hinding-hindi na mabubura. Naiwan ang katahimikan sa silid. Ang mga board members ay dahan-dahang tumayo at isa-isang yumuko kay Evelyn, isang pagkilala sa bagong reyna. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman ni Evelyn ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Lumingon siya sa bintana, kung saan tanaw ang malawak na lungsod. Ang bawat ilaw ay tila isang paalala ng kanyang mga magulang. Nakuha na niya ang hustisya laban kay Mark, pero si Alberto, ang taong pumatay sa kanyang pamilya, ay nananatiling malaya. Attorney Victor, nasaan na siya? Tanong ni Evelyn nang hindi lumilingon. Evelyn, ang plane ni Alberto, pabalik na ito sa airport, sagot ni Victor. Ang boses ay puno ng pagtataka. May nag-leak ng ebidensya sa airport security sa Singapore. Hindi siya pinayagang bumaba. Pero may mas masamang balita. Humarap si Evelyn ng may kaba. Ano yon? Ang sasakyan na sumundo kay Nanay Rosa mula sa ligtas na bahay. Nawawala ito, Evelyn. Isang mensahe ang natanggap ko. Si Alberto, hawak niya ang tanging taong mahal mo pa. Pumili ka, Evelyn. Ang korona ng Grant Group o ang huling hininga ng matandang ito? Masyado kang mabilis magdiwang. Hindi mo alam na sa bawat laro, ang may hawak ng alas ang palaging mananalo. Ang boses ni Tito Alberto mula sa kabilang linya ng telpono ay kasing magaspang ng kalawang sa lumang bakal. Walang bakas ng pagmamahal na dati niyang ipinapakita noong siya pa ang itinuturing na matalik na kaibigan ng pamilya. Naramdaman ni Evelyn ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang pinakikinggan ang mahinang pag-iyak ni Nanay Rosa sa background. Isang tunog na mas masakit pa sa anumang sugat na natamo niya mula kay Mark. Nakatayo si Evelyn sa tuktok ng Grand Tower. Ang buong lungsod ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Nakuha na niya ang kumpanya, nakuha na niya ang yaman. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila naging abo sa isang saglit. Ang irony ng kanyang tadhana ay tila isang malaking insulto. Sa gabi ng kanyang pinakamalaking tagumpay, muli siyang pinipilit lumuhod ng mga halimaw ng kanyang nakaraan. Huwag mong sasaktan si Nanay Rosa, Alberto. Ang boses ni Evelyn ay matatag, bagaman ang kanyang panloob na mundo ay gumuhuna sa takot. Ibibigay ko sa iyo ang huling patent. Ibibigay ko ang access sa offshore funds. Sabihin mo lang kung saan tayo magkikita. Isang malamig na tawa ang narinig mula sa kabilang linya. Sa lumang factory sa Laguna, Evelyn. Sa mismong lugar kung saan nagsimula ang yaman ng iyong mga magulang at kung saan din ito magtatapos. Habang mabilis na bumababa si Evelyn patungo sa sasakyan ni Attorney Victor, ang kabilang mukha ng gabi ay dahan-dahang lumalantad sa loob ng detention cell ng NBI. Doon, sa loob ng isang maliit at madilim na kulungan na kasing amoy ng nabubulok na basura, nakaupo si Mark. Suot pa rin niya ang kanyang mamahaling suit na ngayon ay lukot na at puno ng dumi. Sa kabilang rehas, si Samantha ay patuloy sa pagsigaw. Sinusubukan pilitin ang mga guards na palayain siya. Ang dalawang taong akala ay sa kanila ang mundo ngayon ay tila mga asong nagkakagatan sa loob ng hawla. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito, Mark, hiyaw ni Samantha. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo na at ang kanyang makeup ay kalat na sa mukha dahil sa luha. Kung hindi ka naging napakabobo para hayaang hawakan ni Evelyn ang Omega Trust, hindi tayo magkakaganito. Niloko mo ako. Manahimik ka, Samantha, sigaw ni Mark. Ang kanyang muka ay namumula sa galit at hiya. Ikaw ang napumilit na paalisan siya. Ikaw ang masyadong naging ganid. Akala ko ay ikaw ang sagot sa problema ng kumpanya. Pero isa ka lang palang linta na sumipsip sa yaman ko. Ang tunog ng kanilang pagtatalo ay tila isang malaking halahak ng tadhana. Walang natira sa kanilang karangyaan. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat panlalait nila kay Evelyn noon, ay bumalik sa kanila ng 10 beses na mas matindi. Ang kanilang karma ay hindi nanggaling sa isang saksak, kundi sa dahan-dahang pagkabulok ng kanilang mga ego sa loob ng 4 na pader ng kulungan. Ngunit para kay Evelyn,
Walang oras para panuurin ang pagkawasak ng kanyang mga kaaway. Ang kanyang isip ay nakatuon sa lumang factory sa Laguna. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas habang ang sasakyan ni Victor ay pumapasok sa malawak at abandonadong compound ng factory. Ang mga lumang bakal at ang mga basag na bintana ng gusali ay tila mga saksi sa isang lumang sumpa. Pagkababa ni Evelyn, agad niyang naramdaman ang lamig ng hangin na humahalo sa amoy ng basang lupa. Evelyn, maghintay ka rito. Nakapalibot na ang mga tauhan ko. Bulong ni Victor habang humahawak sa baril nito. Ngunit umiling si Evelyn. Hawak niya ang waterproof na sobre kung saan nakatago ang huling deed of transfer. Hindi, Victor. Ako ang gusto niyang makita. Kapag naramdaman niyang may mga pulis, papatayay niya si Nanay Rosa. Naglakad si Evelyn patungo sa gitna ng malaking bodega, kung saan tanging isang lumang bumbilya lamang ang nagbibigay ng dilaw at malabong liwanag. Doon, nakita niya si Nanay Rosa na nakatali sa isang silya. Ang mukha ay may sugat at ang mga mata ay puno ng takot. Sa likod ng matanda, nakatayo si Alberto. Hawak ang isang malaking baril na nakatutok sa ulo ng vusa. Hiha, bakit ka pa pumunta rito? Hikbi ni Nanay Rosa. Hayaan mo na ako. Iligtas mo ang sarili mo. Sa gitna ng panganib, hindi ang yaman o ang kumpanya ang naisip ni Evelyn, kundi ang init ng pagmamahal ng taong hindi niya kaano-ano, pero itinuring siyang tunay na anak. Hindi ko kayo pwedeng iwan, Nanay, sagot ni Evelyn. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Humarap siya kay Alberto at itinaas ang sobre. Narito na ang pinapapirma mo, Alberto. Pakawalan mo na siya. Ngumisi si Alberto, isang ekspresyong puno ng lason at kasakiman. Lumapit ka rito, Evelyn. Ilapag mo ang papel sa mesa. At huwag mong susubukan ng anumang trick dahil mas mabilis ang bala kaysa sa talino mo. Dahan-dahang lumapit si Evelyn. Inilapag niya ang sobre sa lumang lamesa. Ngunit sa halip na bitawan si Nanay Rosa, mas lalo lamang hinigpitan ni Alberto ang pagkakahawak sa baril. Salamat sa lahat, Evelyn. Malamig na sabi ni Alberto. Alam mo, sayang ka. Kung naging kasing bobo ka lang sana ng asawa mo, hindi mo na kailangang mamatay ngayon. Pero masyado kang maraming alam. At ang mga taong maraming alam ay hindi pwedeng mabuhay. Itinaas ni Alberto ang baril, direktang nakatutok sa dibdib ni Evelyn. Sa sandaling yon, ang pinto sa dulo ng bodega ay bumukas ng marahas. Pumasok si Victor kasama ang mga operatiba ng batas. Ang mga ilaw ng flashlight ay mabilis na naglakbay sa buong silid na nagdulot ng saglit na pagkapikit ni Alberto. Bitawan mo ang baril, Alberto! Sigaw ni Victor. Ngunit sa halip na sumuko, isang mabilis at desperadong desisyon ang ginawa ng halimaw. Ang tunog ng pagkakalabit ng gatilyo ay tila nagpatigil sa pagpatak ng ulan. Hindi nag-atubili si Evelyn. Sa isang mabilis na pagkilos, na dala ng dalisay na pagmamahal, iniluto niya ang kanyang sarili sa harap ni Nanay Rosa. Ang tunog ng malakas na pagputok ng baril ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Kasunod ang pagbagsak ng isang katawan sa basang semento. Ang usok mula sa baril ay dahan-dahang humalo sa malamig na hangin ng bodega, isang nakakasulasok na amoy ng asupre na tila hudyat ng katapusan. Nanatiling nakapikit si Evelyn, naghihintay sa hapdi ng tama ng bala, ngunit sa halip na sakit, naramdaman niya ang biglang pagluwag ng pagkakahawak ni Alberto sa baril. Ang bala ni Alberto ay tumama sa isang malaking tangke ng bakal sa gilid, na nagdulot ng isang matines at mahabang tunog ng pag-vibrate, na tila isang hiyaw ng sakit mula sa mismong gusali. Kasabay nito, ang mga operatiba ay sumalakay. Isang bala mula sa mga pulis ang tumama sa balikat ni Alberto, sapat na upang mapabitaw ang halimaw sa kanyang sandata. Evelyn! Hiha! Ang boses ni Nanay Rosa ay puno ng luha, habang dahan-dahan siyang kinalagan ni Victor. Hindi na inintindi ni Evelyn ang sarili niyang panginginig.
Agad niniyakap ang matanda, hinayaan ang kanyang mga luha na dumaloy sa balikat ng taong itinuturing niyang tunay na ina. Sa gitna ng gulo, sa gitna ng mga sigaw ng mga pulis at ng mga reklamo ni Alberto na dinadala na palabas, naramdaman ni Evelyn ang isang kakaibang uri ng kapayapaan. Ang ulan sa labas ay tila isang banal na tubig na naghuhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. "Tapos na po, nanay, tapos na po," bulong ni Evelyn habang mahigpit na nakahawak sa mga kamay ng vusa. 3 araw ang lumipas. Ang mundo ay tila muling naging maayos, bagaman may mga sugat na hinding-hindi na maghihilom. Sa loob ng isang detention room, hinarap ni Evelyn ang kanyang huling kaaway, si Samantha. Suot ni Samantha ang kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang muka ay tuyot at wala na ang dating ningning. May hawak siyang isang maliit na recorder, ang kanyang huling baraha upang sirain ang dangal ni Evelyn. "May record ako rito, Evelyn," pabulong na sabi ni Samantha. Ang kanyang mga mata ay nalilisik pa rin sa inggit. "Isang pag-uusap ng papa mo bago siya mamatay. Isang transaksyon na hindi legal. Kapag inilabas ko ito, madudumihan ang pangalan ng mga Estacio. Ang akala mong bayani na ama, isa ring manloloko." Tiningnan ni Evelyn ang recorder. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Samantha nang may malalim na pangunawa. "Alam mo ba ang pagkakaiba natin, Samantha? Hindi ako natatakot sa katotohanan. Alam ko ang mga pagkakamali ng aking ama dahil tao lamang siya. At ang katotohanan yan ay akin ang inilathala sa media kaninang umaga." Nanlaki ang mga mata ni Samantha. "Ano? Inilabas mo ang sarili mong baho?" "Hindi iyon baho, Samantha. Iyon ay kasaysayan," mahinahong sagot ni Evelyn. "Sa pamamagitan ng pag-amin sa mga pagkakamali ng aking pamilya, hinakawan kita ng kapangyarihang saktan ako. Wala ka ng hawak sa akin. Wala nang sinuman sa inyo ang may hawak sa akin." Tumayo si Evelyn at iniwan si Samantha na tulala at hindi makapaniwala. Ang huling hintuan ni Evelyn ay ang mansyon ng mga Grant. Ang bahay na ito, na dati ay tila isang palasyo, ngayon ay tila isang malaking libingan na puno ng alikabok at kalungkutan. Pumasok siya sa malawak na kusina, ang lugar kung saan ginugol niya ang 10 taon ng kanyang buhay, sa paglilingkod sa mga taong hindi siya pinahalagahan. Inilapag niya ang kanyang bag sa counter. Kinuha niya ang dokumento ng diborsyo na nilagdaan na ni Mark sa loob ng kulungan. Isang pirma na puno ng galit at pagsisisi. Sa tabi ng dokumentong iyon, dahan-dahang hinubad ni Evelyn ang kanyang singsing sa kasal, isang tahimik na paglaya. Inilapag niya ang gintong singsing sa gitna ng malamig at bakanteng kitchen counter. Ang singsing ay naglabas ng isang mahinang tunog sa pagtama sa marmol, tila isang tuldok sa dulo ng isang napakahabang pangungusap. Hindi na siya asawa ni Mark Grant. Hindi na siya ang palamuti ng pamilya Grant. Siya si Evelyn Estacio. At sa unang pagkakataon sa loob ng isang dekada, nararamdaman niya ang kanyang sariling hininga na hindi kinukulong ng takot. Tiningnan niya ang buong paligid ng mansyon sa huling pagkakataon. Walang galit, walang pot. Tanging isang formal na pamamaalam. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at nagsimulang maglakad palabas. Ang bawat hakbang niya sa hallway ay tila nagpapagaan sa kanyang balikat, tila bawat semento na tinatapakan niya ay nagpapaalala sa kanya na ang mundo ay malawak at puno ng posibilidad. Sa labas ng pinto, naghihintay si Nanay Rosa at si Attorney Victor. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip mula sa mga ulap, nagbibigay ng gintong kulay sa paligid. "Handa ka na ba, Evelyn?" tanong ni Victor. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Numiti si Evelyn. Isang ngiting hindi lamang para sa mga kamera, kundi isang ngiting nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. "Handa na ako, Victor. Handa na akong mabuhay para sa sarili ko." Sumakay si Evelyn sa sasakyan.
At habang dahan-dahang lumalayo ang mansyon sa kanyang paningin, naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa. Ang tanikala ng utang na loob at ang rehas ng maling pag-ibig ay tuluyan ng naputol. Ngunit habang umaandar ang sasakyan, napansin ni Evelyn ang isang lumang sobre sa loob ng kanyang bag na hindi niya pa nabubuksan. Isang sobre na galing sa lihim na silid ng kanyang ama na may nakasulat na, "Para sa aking apo." Isang kaba at pananabik ang muling gumising sa kanyang puso. Isang bagong simula na hindi niya inaasahan, ang tila naghihintay sa kanya sa dulo ng kalsada. Ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga dahon ng puno ng nara sa labas ng bagong opisina ni Evelyn. Hindi ito ang malamig at nakakalunod na Grand Tower. Ito ay isang maaliwalas na gusali na puno ng mga bintanang salamin, kung saan ang bawat sulok ay pinupuno ng tunay na sikat ng araw. Sa pintuan, may nakasulat na gintong mga letra. Estacio Foundation. Pag-asa sa bawat hakbang. Umupo si Evelyn sa kanyang mesa. Hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Sa kanyang harapan, ang sobreng galing sa kanyang ama na may nakasulat na, "Para sa aking apo," ay nakabukas na. Sa loob nito, hindi pera ang natagpuan niya, kundi isang sulat at isang susi sa isang maliit na ancestral house sa Batanes. "Anak, kung binabasa mo ito, marahil ay natagpuan mo na ang iyong sariling lakas. Ang yaman ay pwedeng manakaw, pero ang danggal at ang kakayahang tumayo muli ay mananatili sa iyong dugo. Ang susi na ito ay para sa bahay na itinayo ko para sa magiging pamilya mo. Isang lugar kung saan ang pag-ibig ay hindi kailangang maging isang kulungan." Isang banayad na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Evelyn habang hinahaplos ang sulat. Ang kanyang ama ay palaging naniniwala sa kanya, kahit noong ang tingin niya sa sarili ay isa lamang palamute. Ang apo na tinutukoy nito ay hindi lamang tungkol sa dugo, kundi sa susunod na henerasyon ng mga kababayhang tutulungan niya ngayon, mga babaeng naging biktima ng pang-aabuso at kawalang katarungan. Bumukas ang pinto at pumasok si Nanay Rosa, suot ang isang maayos na uniforme bilang head of staff ng foundation. Ang kanyang muka ay wala na ang bakas ng takot, tanging ang mingning ng katuwaan ang makikita sa kanyang mga mata. "Hiha, ang daming naghihintay sa labas," sabi ni Nanay Rosa habang inilalapag ang isang tumpok ng mga sulat sa mesa. Mga kababaihang humihingi ng tulong at ang ilan ay nais lamang magpasalamat dahil sa kwento mo, natutunan nilang lumaban. Hinawakan ni Evelyn ang kamay ng matanda. "Salamat, Nanay. Hindi natin sila bibiguin." Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang masikip at mainit na selda sa New Bilibid Prison, nakaupo si Mark. Ang kanyang balat ay naging maputla at ang kanyang mga mata ay tila nawala na ng buhay. Sa harap niya ay isang lumang dyaryo kung saan makikita ang litrato ni Evelyn sa front page. Maganda, makapangyarihan, at malaya. Wala na ang pangalang Grant sa tabi ng pangalan nito. Isang matinding pagsisisi ang gumapang sa kanyang dibdib. Ngunit alam niyang huli na ang lahat, ang bawat gabi niya sa kulungan, ay magiging paalala ng babaeng kinuha niya ang lahat. Pero sa huli ay siyang nagbabagsak sa kanya. Si Samantha naman ay nakakulong sa kabilang pasilidad, patuloy sa pakikipag-away sa mga kapwa bilanggo, hindi matanggap na ang kanyang kagandahan ay wala ng silbi sa loob ng rehas. Ang kanilang imperyo ng kasinungalingan ay tuluyan ng naging abo. Nang magdapit hapon, lumabas si Evelyn sa Hardenang Foundation. Doon, nakatayo si Attorney Victor sa ilalim ng mga rosas na nagsisimula ng mamukadkad. Lumapit si Evelyn at tumayo sa tabi nito, pinagmamasdan ng paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay asul at lila sa langit. "Anong plano mo ngayon, Evelyn?" tanong ni Victor. Ang kanyang boses ay puno ng respeto at isang damdaming matagal na niyang itinatago. Dahan-dahang isinandal ni Evelyn ang kanyang ulo sa balikat ni Victor. Isang maliit at payapang kilos na puno ng tiwala. "Gusto kong bumuo ng mundong, hindi na kailangang magkaroon pa ng isa pang Evelyn
na magtitiis sa loob ng 10 taon. Gusto kong ituro sa kanila na ang bawat sugat ay pwedeng maging sandata, isang sandali ng wagas na pag-asa. Hinawakan ni Victor ang kamay ni Evelyn. Hindi upang hilaan siya pabalik, kundi upang samahan siya sa kanyang paglalakad patungo sa hinaharap. Ang init ng kanilang mga palad ay tila isang pangako ng isang pag-ibig na hindi na kailangang itago sa anino. Kinuha ni Evelyn ang huling sulat mula sa kanyang bulsa. Isang sulat mula sa isang batang babae na nagsasabing, "Salamat po, Ma'am Evelyn. Dahil sa inyo, alam ko na pong hindi ako nag-iisa." Tumingala si Evelyn sa langit at huminga ng malalim. Ang bawat hapdi ng nakaraan ay tila dahan-dahang naglalaho, pinalitan ng isang matatag na determinasyon. Ang kanyang buhay ay hindi na isang melodrama ng sakit. Ito ay isang kwento ng pagbangon. "Hindi ka nag-iisa," bulong ni Evelyn sa hangin, habang ang unang bituin ay nagsisimulang kuminang sa langit. Tapos na ang pagtitiis. Nagsisimula na ang tunay na buhay. 1 taon ang mabilis na lumipas. Tila isang agos ng ilog na dahan-dahang naghuhugas sa mga bakas ng putik sa dalampasigan. Sa balkonahe ng lumang ancestral house sa Batanes, nakatayo si Evelyn habang pinagmamasdan ang marahas ngunit magandang paghampas ng mga alon sa naglalakihang bato. Ang hangin dito ay amoy, asin at kalayaan. Isang malayo at payapang mundo mula sa mausok at mapagkunwaring lungsod ng Maynila. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang huling liham mula kay Attorney Victor. Ibinalita nito na ang lahat ng ari-arian ng pamilya Grant ay tuluyan ng nailipat sa pundasyon, at si Mark ay nagsisilbi na ng kanyang sentensya sa loob ng bilangguan ng walang pagkakataong makalaya ng maaga. Si Samantha naman, matapos ang sunod-sunod na pagkatalo sa korte, ay tuluyan ng nilayasan ng lahat ng kanyang mga kaibigan at nabubuhay ngayon sa ilalim ng anino ng kahihiyan at kahirapan. Ang hiya na pilit nilang ibinigay kay Evelyn noon ay bumalik sa kanila bilang isang habambuhay na sumpa. Dahan-dahang itiniklop ni Evelyn ang liham. Isang tanong ang madalas na ibinubulong sa kanya ng hangin. Nagpatawad na ba siya? Sa loob ng mahabang panahon, akala ni Evelyn ang pagpapatawad ay nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang mga kamay na wala na ang bigat ng gintong singsing ni Mark, napagtanto niya ang katotohanan. Pinatawad na niya ang kanyang sarili. Pinatawad niya ang sarili niya sa 10 taon na pananatiling bulag, sa pag-aakalang ang kanyang halaga ay nakadepende sa pag-ibig ng isang lalaki. Para kay Mark at sa kanyang pamilya, hindi niya kailangan magbigay ng kapatawarang magpapalaya sa kanila. Sapat na ang bitawan ng pot upang hindi na ito maging lason sa kanyang sariling dugo. Ang katarungan ay naibigay na ng batas, at ang natitirang bahagi ay ipinapaubaya na niya sa langit. Habang nararamdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang mukha, alam ni Evelyn na ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang pagkakaroon ng dignidad sa gitna ng unos. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib tuwing may maririnig na yabag sa pasilyo. Wala na ang takot na baka may magawa siyang mali at mapahiya sa harap ng ibang tao. Ang katahimikan sa kanyang paligid ay hindi na nakakabingi, kundi isang himig na nagpapaalala sa kanya na siya ang may-ari ng kanyang sariling oras. Ang kanyang puso ay payapa na dahil natagpuan na niya ang kanyang tunay na tahanan, ang kanyang sarili. Tumingala si Evelyn sa malawak na langit at bumulong sa hangin. Tila kinakausap ang bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento. Ang aral na natutunan niya ay simple, ngunit napakamahalaga. Ang pagtitiis ay may hangganan, at ang pananahimik ay hindi palaging kahulugan ng katapatan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat humihingi ng iyong pagkatao bilang kabayaran. Ang isang babae ay hindi palamuti sa palasyon ng iba. Siya ang arhitekto ng sarili niyang kapalaran.
Ang sugat ay bahagya ng buhay, ngunit ang paghilom ay isang desisyon na kailangang gawin araw-araw. Nanay Rosa, handa na po ang tsaa! Ang boses ni Victor mula sa loob ng bahay ay pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Lumingon si Evelyn at nakita ang matanda na masayang nakikipag-usap kay Victor sa hapagkainan. Ang eksenang iyon ay tila isang obra maestra ng kaligayahan na hindi nabibili ng pera. Lumakad si Evelyn patungo sa kanila. Ang bawat hakbang ay puno ng gaan at katiyakan. Sa huling pagkakataon, lumingon siya sa dagat. Wala na ang anino ng nakaraan. Tanging ang ningning ng bagong umaga ang sumasalubong sa kanya. Ang kwento ni Evelyn Estacio ay hindi nagtapos sa isang trahedya ng pagtataksil, kundi sa isang tagumpay ng pagbangon at pagtuklas sa sariling ningning. Ang paghihiganti ay natapos na, at ang tunay na buhay ay nagsisimula pa lamang.